Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1760 matanda na ako. Noong 1760. Pagdating niya sa mansyon na pinili ni Chu Yunyao, naglakad siya papunta sa sala at nakita niya na ang estilo ng dekorasyon dito ay eksaktong parang laboratorio ng siyentipikong pananaliksik. Mayroong ilang mga kakaibang kagamitan sa lahat ng dako, walang usok sa kusina, at maging ang ilaw ay isang malamig na puting ilaw. Sabi ko. Bagamat napakahalaga ng pagsasaliksik, napakasayang, hindi ba't may buhay? Nanghihinayang sabi ni Ye Fan. Maraming bahay ang na-enjoy ko. Gusto ko ang lugar na ito dahil nasa sentro ito ng lungsod at maginhawang puntahan kahit saan, at napakaliblib at tahimik. Angkop para sa akin na mag-isip dito mag-isa. Tumango si Ye Fan, tumalikod lang, at nang lingunin niya, agad siyang napatulala. Xiao Yao Yao, ikaw ay. Nakita kong hinubad ng babae ang lahat ng kanyang damit sa isang kisap mata, ipinakita ang kanyang matikas na figure ng walang konsensya. Ang tingin ni Chu Yunyao ay parang isang agresibong babaeng leopardo, na may nakamamatay na atraksyon, naglakad siya sa harap ni Ye Fan, niyakap ang leeg ng lalaki, at tumangala. Naintindihan kaagad ni Ye Fan, itong babaeng ito ano ang gusto niyang lutisin. Pagkalipas ng 2 oras, bumangon si Chu Yun mula sa isang malaking sofa, kinaladkad ang ilang mga hakbang, at naglakad patungo sa banyo. Maliligaw na ako, pwede ka nang bumalik. Si Ye Fan ay nakaupo sa tabi niya na humihit-hit ng sigarilyo, na may komportableng ekspresyon sa kanyang mukha, narinig ang walang pakialam na tono ng babae, hindi niya napigil ang umiyak at tumawa, napakasigla ko ngayon, bakit may malaking pagkakaiba. Ngunit pagkasabi niyan, Xiao Yao Yao, mas gusto mo ba ako, parang medyo mataas ang frequency kamakailan. Masyado kang mag-isip. Mahinang sinabi ni Chu Yunyao, sa pagtanda mo, mas tumitibay ang iyong pisikal na pangangailangan. Ngayon, kung nahihirapan ka, makakahanap na ako ng iba. Sumimangot si Ye Fan at same time na sinabi, huwag kang magbiro. Bagamat masanay ka sa kanya ng maraming beses, paano mo masasabi ang ganoong bagay ng basta-basta? Si Ye Fan ay talagang nag-aatubili na makinig, kahit na alam niya na si Chu Yunyao ay hindi isang casual na babae. Nilingon ni Chu Yunyao ang lalaki na may kalahating ngiti ngunit hindi nakangiti, at pumasok sa banyo ng walang sinasabi. Si Ye Fan ay sadyang nagpalit ng malinis na damit bago lumabas at bumalik sa kanyang tahanan. Gayunpaman, nalaman niyang hindi siya kailangan, dahil may lipad si Su Qingzhou pabalik sa angkan ng Xuanming, at pumunta rin si Tuan Chuan sa kindergarten, na iwan sina Tia Jiang at Ji Wanqing na abala sa kusina. Tita Jiang, Wanqing, nasa bahay na ba kayong lahat? Masaya si Ye Fan, at nag-aalala na baka malaman ni Su Qingzhou at magnakaw ng kagat bago umuwi. Tama iyan. Si Tita Jiang ay abala sa pagpupulong, at hindi alam kung ano ang gagawin. Ngumiti siya at sinabing, nagalit mo ba ang dalaga? Napangiti si Ye Fan at sinabing, paano mo nalaman? Kitang-kita na noong nag-almusal ako kaninang umaga ay napakahigpit ng ginang. Siya. Sinabi na si Tuan-Tuan ay masyadong mataba, at hindi kanya hahayaang kumain ng pritong dough sticks kung gusto niya. Puting lugaw at side dishes lang ang kinakain ng batang babae. Sabi ni Tita Jiang. Agad na naghalo ang ekspresyon ni Ye Fan, nakikita mo ba ang kanyang nararamdaman mula rito? Ang kawawang babae ay nagdusa para sa pagiging isang ama. Paano si Lolo? Lumabas. Tanong ni Ye Fan. Pumunta ako sa parke para maglaro ng chess at bumalik lang ako ng tanghali. Naadek ako dito kamakailan. Parang tumataya ako. Minsan nanalo ako ng 100 o 200. Masaya akong nakabalik, nakangiting sagot ni Ji Wanqing. Ngumiti si Ye Fan, medyo nakakaaliw ang matandang ito. Nang malaman ni Mantou na nakabalik na si Ye Fan, tumalon siya sa mga bisig ni Ye Fan at sinigawan si Ye Fan. Hawak-hawak ni Ye Fan ang steamed bun at nalaman na ang maliit na lalaki ay kumakain ng maayos kamakailan, ngunit siya ay bumibigat at bumigat. Hoy, hindi ko alam kung ang labis na katabaan ay makakaapekto sa kakayahan ng iyong banal na hayop, at hindi ka magkakaroon ng free high fatty liver o isang bagay. Bumulong si Ye Fan, naaalalang nakakuha siya ng maraming elixir at fairy grass sa sinaunang mundo ng engkanto sa pagkakataong ito, at mabilis na kumuha ng ilan at pinakain ang mga ito sa steamed buns. Anyway, masarap silang kainin ng mga tao, at siguradong walang problema ang steamed buns. Masasabi rin ng steamed buns kung mabuti o masama ang isang bagay. Matapos maramdaman ang kasaganaan ng espiritual na enerhiya, nilamon niya ang buong bagay na nagniningning ng maliwanag ang kanyang mga mata. Hinawakan ni Ye Fan ang malambot na balahibo ng maliit na lalaki, umaasa na regular siyang pakainin ng ilang espiritual na bagay upang matulungan siyang lumaki ng maayos. Pagkatapos makipaglaro kay Mantou saglit, pumunta si Ye Fan sa open space sa labas at inilabas ang gravity training room. Hanggat may oras, si Ye Fan ay magsasanay pa rin ng may kamalayan, na tila naging isang ugali na nakapasok sa utak ng buto. Sa simula, ayaw ni Ye Fan na maglaro ng sobra, kaya gumamit siya ng 100 beses na gravity.
Sa estado ng double disintegration, sa 100 beses ng gravity, si Fan ay gumawa ng nakakabaliw na sayaw sa loob ng 1 oras, at siya ay pagod na halos matamba siya. Pagkalabas ng training room, diretsyong nahiga si Fan sa damuhan, naramdaman ng patuloy na pagtulo ng pawis. Napabuntong hininga siya at napakakomportableng ngumiti. Ang pakiramdam na ito ng pagkahapo, pananakit ng kalamnan, at pagpapawis ay napakabihirang para sa kanyang pangangatawan. Pagkatapos magpahinga ng ilang sandali, inalis ni Fan ang training room at umuwi para maligo at maghanda ng makakain. Gutom na siya ngayon na pakiramdam niya ay makakain siya ng elepante, at patuloy siyang umungol. Tita Jiang, handa ka na ba para sa hapunan? Bumaba si Fan at umaasang nagtanong. Ngunit noong una siyang dumating sa sala, nalaman niyang sinasagot ni Tita Jiang ang isang tawag sa kanyang mukha na may pag-aalala. Okay. Sasabihin ko na sa kanya. Pagkatapos magsalita ni Tita Jiang, ibinaba niya ang telepono. Tita Jiang, anong problema? Nagtaka si Fan nang marinig niya ang boses ni Su Qingzhou sa telepono. Oh, Fan? Tinawagan ako ng babae kanina at sinabi na ang aking lolo ay nasugatan ng isang matandang lalaki, at siya ay nasa ospital para sa mga tahi. Hiniling niya sa iyo na magmadali at tingnan at lutisin ang problema. Kumunot ang noo ni Fan, paano mabubugbog si lolo? Hindi ba't may isang taong mula sa gigo na lihim na nagpo-protekta sa kanya? Ito ay isang matandang lalaki na magkasamang naglalaro ng chess, hindi isang sinaunang mandirigma, at si Su Yuan, na sumunod, ay walang oras na bumaril. Kung tutuusin, sino ang mag-iisip nito? Paano ka magagalit kapag naglalaro ka ng chess? Hindi ba't ang dalagang ito sa pamilyang Xuanming, ay ipinadala na ni Su Yuan ang kanyang lolo sa pangalawang ospital sa katabing lungsod, ngunit kailangang may paliwanag sa bagay na ito. Galit na galit din si Tita Jiang. Bamulong si Fan sa kanyang puso, bakit hindi siya direktang tinawagan ni Su Qingzhou? Gusto mo bang sabihin ito sa pamamagitan ni Tita Jiang? Galit kaya ang babaeng ito na ayaw man lang makipag-usap sa kanya? At saka, bakit niya hahawakan ang bagay na ito? Maaaring hindi pa rin ito maaayos ni Su Qingzhou. Naramdaman ni Fan na walang kwenta ang mag-isip ng sobra, kaya sinabi niya, pupunta ako doon, pagkatapos ay kumain ka muna. Pagkatapos magmadaling kunin ang dalawang bagong labas na bon, kumagat si Fan habang nagmamaneho ng kotse at dumiretso sa ospital. Pagdating sa ospital, pumunta ako sa lobby sa unang palapag at nalaman kong kasama ni Su Yuan si Zhou Xinjiang, pumipila para sa gamot sa botika. Gaya ng inaasahan, ilang tahi ang natahi sa noo ni Zhou Xinjiang. Tila naputol siya ng kung ano, at ang ulo ng matanda ay asul at lila. Lolo, masakit pa po ba ang sugat? Ano pong nangyayari? Si Fan ay nagmamadaling lumapit at nagtanong. Nagmamadaling ngumiti si Zhou Xinjiang at sinabing, ayos lang, Xiaohu, bakit ka bumalik? Be fine in 2 days. Hindi ba tinulak lang ako ng matanda kapag nagmamadali? Dahil sa malas ko kaya kumatok lang ako sa flower bed. Sumimangot si Fan, si Zhou Xinjiang ay isang tapat na tao, hindi siya magdudulot ng maraming gulo kung siya ay mabyuli, dahil sa takot na magdulot ng gulo para sa kanya at kay Su Qingzhou, ngunit habang nangyayari ito, mas mababa ang magagawa ni Fan na magpakatanga. Kung hindi mo kayang pangalagaan ang sarili mong mga magulang, ano pa ang silbi ng pagkakaroon ng higit na kapangyarihan at kapangyarihan? Tinanong ni Fan si Su Yuan sa tabi niya na may kaunting kawalang kasiyahan, paano ang matandang lalaki? Pinabayaan mo siya. Mabilis na niyuko ni Su Yuan ang kanyang ulo ng may paggalang at sinabi, Mr. Ye, pasensya na, dahil medyo sensitibo ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, wala akong karapatang direktang kontrolin ito, kaya sinabi ko sa Patriarch, mangyaring magpas siya. Kabanata 1761 Pamilya. 1761. Sensitive. Medyo naguluhan si Fan, sino ang magiging sensitibo sa harap ko? Hindi nagyayabang si Fan, hindi rin siya mayabang, ngunit wala talaga siyang maisip na iba sa huwahay na nangangailangan ng pag-aalala niya. Kahit na siya ay miyembro ng angkan, si Su Qingzhou ay dapat direktang lumaban, paano niya pipigilan ang kanyang galit at hahayaan siyang harapin ito? Napangiti si Su Yuan, ang pangalan ng matandang lalaki ay Dong Weisheng, siya ay isang retiradong matandang direktor ng isang kumpanya, walang espesyal. Ngunit ang kanyang anak na si Dong Yang, na ang pagkakakilanlan ay ang Deputy Commander ng Eastern Branch of the Swordsman, ay itinuturing na isang swordsman. Gitnang at mataas na antas ng gulugod. Natigilan si Fan, isang miyembro ng Eskremidor. Ang espesyal na organisasyong ito ay binuo ni Exilin Yuan upang ipatupad ang Code of Ancient Martial Arts, at personal niyang inaprubahan. Bagamat may mga anino ng kanyang Sword God at Inferno mula simula hanggang wakas, si Fan mismo ay hindi direktang lumahok sa pamamahala, at hindi rin niya ito inspeksyong mabuti. Ang isa ay ang pagiging abala niya sa ibang mga bagay, at ang isa ay ang pagtitiwala niya kay Exilin Yuan. Dalubhasa siya sa operasyon, at si Fan mismo ay hindi masyadong mahusay sa pamamahala. Sanay na siyang loner.
Kahit na pinangunahan ng Inferno ang mga tao na lumaban, siya ay gumagawa lamang ng desisyon, at ang regular na pamamahala ay hindi gaanong nakikialam. Ano ang problema sa gulugod ng may espada? Dapat matakot ang iba, ano ang kinakatakutan mo sa may espada? Medyo nalito na naman si Ye Fan. Napabuntong hininga si Su Yuan, Mr. Ye, abala ka sa iba pang mahahalagang bagay sa halos lahat ng oras, at maaaring hindi mo alam ang tungkol sa pag-unlad ng Escrimador. Habang ang iyong prestihiyo ay tumataas araw-araw, ang tanging alam ng Escrimador tungkol sa pangkalahatang publiko ay ikaw. Ang nabuong organisasyon ay isa ng uri ng simbolo, at may hiwalay na katayuan. Sa makatuwid, kahit na napili ka lamang bilang isang Escrimador at gumawa ng ilang pangunahing gawaing clerical, sa mata ng mga karaniwang tao, ito ay napakarangal. Ito ay katumbas ng paglilingkod sa Diyos ng Espada. Ang iyong background backer ay naging numero unong tao sa mundo. Habang nagsasalita si Su Yuan, maingat siya at magalang na ibinaba ang kanyang ulo at itinaas ang kanyang mga mata, dahil sa takot na baka may mali. Sa wakas ay naunawaan ni Ye Fan nang makita niya ang ekspresyon ng lalaking ito. Minamaliit pa rin niya ang kanyang kasalukuyang impluensya, ngunit hindi niya inaasahan na kahit ang mga taong matagal nang nakakakilala sa kanya ay maingat na naiinggit sa kanya, at ang kanilang mga salita ay sadyang pasayahin siya. Huwag kang matakot, kahit na sabihin mo ang totoo, hindi kita masisisi kung mali ang sinabi mo. Wala talaga akong pakialam sa Escrimador, napabuntong hininga si Ye Fan. Si Su Yuan pagkatapos ay ngumiti ng awkward, tumango at sinabi, na si Dong Yang, bilang isang middle level at high level, at isang rookie na may special team background na personal na na-promote ng military division, ay natural na pinapaboran ng lahat ng partido. Kahit na ito ay isang lokal na mataas na opisyal, ang mga matataas na opisyal ng iba't ibang mga sinaunang paaralan ng martial arts ay napakagalang kapag nakakasalubong nila ang nasa gitna at mataas na antas na mga espada. Bukod dito, dahil ang mga miyembro ng background ng Inferno ay pangunahing responsable para sa labanan, sila ay karaniwang gumaganap ng mga gawain ng palihim. Sa makatuwid, ang mga platform na ito ay responsable para sa gawaing pag-uugnayan. Oo, alinsunod sa mga pangunahing paksayon, ang mga miyembrong na-promote at na-recruit sa Xia Kingdom ay kadalasang mas prominent. Narinig ito ni Ye Fan, naintindihan niya talaga, at same time na sinabi, Fox Fake Tiger Power. Ang mga talento na gumagamit ng espada ay naitatag sa napakaikling panahon. Pagtulong sa mga tao, nagsisimula kang tumalon. Hindi napigilan ni Zhou Xinjiang na sabihin sa oras na ito, Ye Fan, hindi ko pa nakita ang anak ng matandang dong na iyon, ngunit ang matandang dong na ito ay nagsabi na ang kanyang anak ay isang sword wielder sa tuwing may makakasalubong siyang sinuman. Napakayabang ng Deputy Commander ng Human East Branch. Narinig ko na maraming mayayamang tao sa Huahai City ang palaging nagsisikap na bigyan siya ng mga regalo, sinusubukang gamitin ang relasyon upang hayaan ang kanilang mga anak na makalusot sa Escrimador. Sa parke sa chess, lahat ay natatakot sa kanya, kaya't lagi niya siyang pinapanalo kapag siya ay mabahong basket ng chess. Naging pabaya din ako, alam kong katulad ako ng malaking tao, nagpanggap lang ako na siya. Hindi ito makapaglaro. Pero ngayon lang siya pinapanood ng ganyan. Hindi masyadong komportable, nanalo lang siya ng 3 kamay, nag-quit lang siya at nagsimula. Ito ay upang baligtarin muli ang chessboard, at ito ay itinulak ng isang sumuntok na kamay. Hindi ko talaga akalain na magagalit siya ng ganito sa ilang laro ng chess. Medyo humihingi ng paumanhin si Ye Fan, Lolo, wala kang ginawang mali. Kung hindi dahil sa aksidenteng ito, hindi ko malalaman, at ang mga bagay na ito. Mr. Ye, dahil ang Dong Yang na iyon ay personal na napili at na-promote ng military advisor, plus ang Escrimador ay direktang nakalink sa iyo. Kaya, sa tingin namin ay mas angkop para sa iyo na pangasiwaan ito, napangiti si Su Yuan na nahihiya. Si Ye Fan ay walang magawa, sa huli, ang emosyon ang kontrabida sa likod ng mga eksena. Si Su Yuan at ang iba ay hindi nang ahas na hawakan ng Escrimador. Nag-aalala si Su Qingzhou sa mukha at kapatiran ni Xi Lin Yuan, kaya si Ye Fan lang ang makakapagdesisyon. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba, mula sa puntong ito, si Su Qingzhou ay medyo natatakot pa rin sa kanya. Ang babae ay galit at galit, ngunit hindi siya nang ahas na maging masyadong assertive at alam ang ilalim na linya. Paano si Dong Weisheng na bumugbog kay Lolo? Tanong ni Ye Fan. Sinabi ni Su Yuan, walang nang ahas na iulat ang krimen sa parke, at nakauwi na sila. Ang paghusga, ang malisyosong pananakit ng mga tao ay hindi maituturing, sabi ni Ye Fan. Pagkatapos, ang Escrimador na si Dong Yang. Gusto mo bang makipag-ugnayan sa military advisor? Maingat na tanong ni Su Yuan. Sumimangot si Ye Fan at tumingin kay Su Yuan nang hindi maipaliwanag. Ngumuso si Su Yuan at isinumpa ang sarili sa sobrang pagsasalita. Nagsalita na itong malaking tao, sino ang nangangailangan ng pag-aproba? Gagawin ko ngayon. Nagmamadaling tumakbo palabas si Su Yuan. Hinayla ni Ye Fan si Zhou Xinjiang at sinabing, Lolo, huwag mong ihalo ang gamot dito. Bibigyan kita ng pampalusog na elixir. Pagkatapos ng pagkondisyon, ang sugat ay gagaling sa lalong madaling panahon.
Medyo nag-aatubili si Zhou Xinjiang, ito. Naswipe ko na ang aking medical insurance card at binayaran ang gamot, kaya inumin natin ito. Hindi maginhawang i-refund ang pera para sa gamot. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, nagpumilit ang matanda, kaya kinailangan niyang samahan siya para kumuha ng gamot bago umuwi. Pag-uwi nila, napasigaw sina Tita Jiang at Ji Wanqing nang makita ang sugat sa noo ng matanda. Sa kalagitnaan ng pagkain, nakatanggap ako ng tawag mula kay Su Yuan, na nagsasabing kailangan ni Zhou Xinjiang na mag-record ng pahayag at sabihin ang kaso. Aktibo ang matanda, mabilis na inubos ang kanin sa mangkok, at nagmamadaling isinuot ang kanyang Amerikana at lalabas na sana. Lihim na natuwa si Ye Fan. Tila sinabi ni Zhou Xinjiang na okay lang, ngunit marami pa rin siyang opinyon kay Dong Weisheng sa kanyang puso. Tumayo si Ye Fan at hinatid si Zhou Xinjiang sa bureau. Naghihintay na si Yao Zhengang sa pintuan. Oh, Mr. Ye ay mabuti. Hindi ko ba naantala ang iyong pagkain? Mr. Zhou, ako ang namamahala dito, Yao Zhengang, tawagin mo lang akong Gangzi. Mainit na nakipagkamay si Yao Zhengang kay Zhou Xinjiang. Bagamat wala pang sinabi si Ye Fan kay Yao Zhengang, nahulaan na ng matandang kakilala ni Huahai ang tunay na pagkatao ni Ye Fan. Sa pagkakataong ito, kahit na ang ama ng Deputy Commander ng Branch Wielding Branch ay nang ahas na kumilos, si Yao Zhengang ay natural na kumbinsido na itong Mr. Ye na may kakaibang background ay walang alinlangan na ang Sword God. May sasabihin sana si Ye Fan, ngunit nakarinig ng malakas na dagandong mula sa opisina sa loob. Tapos na kayong lahat. Nandito na ang anak ko. Kailangang umalis kayong mga bastard. How dare the family members of the sword bearer dare to provoke them? Niyayanig ninyo ang pundasyon ng bansa. Lahat kayo ay taksil. Napangiti si Yao Zhengang at Bam-ulong, mahigit sa 10 minuto akong sumisigaw, at ang init ng ulo ko ay mas mahaba kaysa sa aking autoridad. Kabanata 1762 Poseng 1762. Pumasok ka at tingnan mo, sabi ni Ye Fan na nakakunot ang noo. Pagdating ng ilang tao sa opisina kung saan naka-record ang statement, nakita nila ang isang kalbo, brand name, squat na matandang nakasuot ng malaking gintong relo, na hinahampas ang mesa sa loob. Napakalaking bagay. Walang patay. Ano ang ginagawa mo kapag ikaw ay walang ginagawa? Kunin mo ang pera ng nagbabayad ng buwis at ibuli mo ako bilang matanda na. Itinuro ni Dong Weisheng ang isang pulis sa tapat ng mesa at pinagalitan. Ilang pulis sa opisina ang hindi nang ahas na maging masyadong malupit, kaya kinailangan nilang tiisin. Para sa kanila, ang mga miyembro ng pamilya ng Escrimador ay talagang mainit na patatas. Anong ingay? Sagutin ng mabuti ang mga tanong. Anumang ingay ay haad lang sa opisyal na negosyo. Pumasok si Yao Zhengang sa oras na ito at tinuruan siya ng leksyon. You little boss, you are also worth to take care of me. I want to report you. You are abuse your power. Si Dong Weisheng ay hindi natakot. Walang magawa si Yao Zhengang at ngumiti ng pilit kay Ye Fan. Wala talaga siyang magawa. Lumingon si Dong Weisheng at nakita si Zhou Xinjiang na naglalakad mula sa likuran. Hindi niya maiwasang maningkit sa kanyang mga mata ng galit, ikaw matandang bastard, how dare you report the crime? You are so bold. Hindi natakot si Zhou Xinjiang, bakit? Mabaho kang basket ng chess. Kung matalo ka, makatuwirang tamaan ang isang tao. Bakit kita sinaktan? Hindi ka naman natamba. Sinong hinayaan mong tamaan ka mismo ng flower bed? Malaking bagay ang lingga at munggo, at dito pa rin ginagamit. Ano ka ba bagay, pagdating ng anak ko, hintayin mo na lang mamatay. Walang hiya. Tumahimik ka. Bago pa siya makapagpatuloy, malamig na pinagalitan siya ni Ye Fan. Hindi gustong tamaan ni Ye Fan ang isang matandang lalaki, ngunit naglabas ng ilang layuning pumatay, nagbabala ang kanyang mga mata. Ngunit kahit na ganoon, si Dong Weisheng ay labis na natakot kaya nanginginig ang buong katawan niya, at siya ay agad na natigilan. Naalala niya na 2 beses na umuwi ang kanyang anak, at ang paminsan-minsang walang malay na tingin sa kanyang mga mata ay ang mamamatay tao na aura ng mga nasa larangan ng digmaan. Bagamat hindi niya kilala kung sino si Ye Fan, tumigil pa rin si Dong Weisheng sa pagbulyaw, iniisip na kapag dumating ang kanyang anak, ano ang magiging hitsura mo. Nakita ng pulis na sa wakas ay naging tapat na si Dong Weisheng, kaya nagsimula siyang kumuha ng mga tala. Sa sandaling ito, may bang helicopter propeller sound sa labas. Haha, nandito na ang anak ko. Tapos ka na. Biglang tumayo si Dong Weisheng na may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Tumayo si Ye Fan sa pintuan, tumingin kay Yao Zhengang na may pagtataka, at nagtanong, siya ay isang deputy commander, at gumagamit siya ng helicopter para sa paglalakbay. Madalas akong sumakay sa subway. Naguguluhan si Yao Zhengang, bakit parang walang alam si Ye Fan tungkol sa may hawak ng espada. Ah, Mr. Ye, ang swordsman ay may independenteng autoridad sa aviation, dahil minsan kailangan ng helicopter para magmadali upang maisegawa ang misyon. Ang mga deputy commander tulad ni Dong Yang ay may kapangyarihang magpadala ng mga helicopter, ngunit hindi ito dapat gamitin sa normal na panahon. Siya baka nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama at nagmamadali, kaya sumakay siya ng helicopter.
Mapait na ngumiti si Yao Zengang at sinabing, sa totoo lang, ngayon lang niya ako binyantaan sa telepono, at sinabihan akong palayain siya ng mabilis, kung hindi ay tatapusin ko ang aking karera. Ngunit ang aking matandang Yao ba ay ang uri ng kontrabida na natatakot sa makapangyarihan. Paano ko mabaluktot ang aking baywang para sa 5 balde ng bigas? Sinabi ko sa kanya ng matuwid, bilang isang pampublikong lingkod ng mga tao, kailangan kong hawakan ito ayon sa batas, kahit na siya ang tagahawak ng espada. Oo. Paano ka napunta, Ginoo? Hindi pa ako tapos magsalita. Si Yefan ay hindi interesadong makinig sa pagmamayabang na ito, kaya dumiretso siya sa parking lot at pinanood ang isang itim na helicopter na bumababa. Sa labas ng helicopter, isang gintong badge na, Hell Swordsman, ang nakaprint. Ang tumataas na alikabok at ang kaguluhan ay naging sanhi ng labis na kaba ng lahat sa buong sitwasyon. Maraming tao ang lumabas at pinag-usapan ito ng mabuti. Nang huminto ang pagbaba, bumaba mula sa itaas ang isang lalaking nakasuot ng espesyal na combat camouflage uniform. Ang lalaki ay may makapal na kilay at tigre na mga mata, isang matangkad na ilong, isang malakas at matangkad na figura, isang mabangis na ugali, at isang may hawak na espada na badge sa kanyang dibdib. Ang badge na ito, na labis na nagustuhan ni Yefan, ay lumabas na ngayon sa helicopter at sa uniforme ng lalaki, ngunit ginawa nitong medyo nakasilaw si Yefan. Lalong naging pangit ang mukha ni Yefan. Hindi na kailangang huminto ang helicopter, ilalabas ko ang aking ama at dumiretso. Ang lalaking naka-camouflage uniform ay si Dong Yang, at umamin siya sa piloto sa likod niya. Oo. Magalang na sumaludo ang piloto. Pagkatapos, kumuha si Dong Yang ng isang pares ng mga tenyente na nakasuot ng salamin at humakbang pasulong ng may mahusay na mga hakbang. Mayabang ang mga ekspresyon ng dalawa, ang mga mata ay nakatitig sa harapan, at lahat ng tao sa paligid ay tamad na tumingin sa kanila. Tumayo si Yefan sa pintuan, iniisip na makikilala siya ni Dong Yang. Bagamat hindi pa niya ito nakita, ang Escrimador ay dapat magkaroon ng kaunting pag-unawa sa kanya bilang isang Diyos ng espada. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi man lang siya nilingon ng lalaking ito. Yao Zengang, napakatapang mo. Ang lakas ng loob mong hulihin ang tatay ko. Pumasok si Dong Yang at nakita si Yao Zengang, at tinulak siya kaagad. Aray! Hindi napigilan ni Yao Zengang ang pagtulak ng lalaki mula sa espesyal na koponan, at nahulog siya sa lupa. Hindi siya pinansin ni Dong Yang at dir-diretsyong naglakad papunta sa loob ng opisina. Tatay, anak, nandito na ako. Si Dong Weisheng ay mayabang na sa oras na ito, lumabas ng opisina, nag-inat ng tiyan, at kumaway kay Dong Yang. Lumapit si Dong Yang at tumingin ng malapitan, wala silang ginawa sa iyo, tama. Haha, itong mga apo ng pagong, how dare they really touch me? Pinagalitan ko sila, ano kaya ang dare nilang gawin? Itinuro ni Dong Weisheng si Zhu Xinjiang na may panunuya, anak, ang matandang tortoise bastard na nagulat ng krimen, nahulog at yumuko sa sarili, at umaasa pa rin sa akin. Kailangan mong hilingin sa kanila na pangalagaan mabuti ang mga walang hiyang tao. Sumakay at umupo. 7 taon at 8 taon sa bilangguan. Malungkot na pinunasan ni Dong Yang ang kanyang mukha at sinabing, Tay, huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa kanilang mga nakatataas, ang pag-abuso sa kapangyarihan ay isang malaking problema. Nang marinig ito ng isang grupo ng mga pulis, lahat sila ay mukhang ayaw at nang ahas na hindi magsalita. Anak, may isang binata kanina na takot sa akin. Manahimik ka. Hindi mo mabitawan ang lalaking iyon. Sabi ni Dong Weisheng. Oh. Ang mga mata ni Dong Yang ay lalong hindi nasisiyahan, nasaan ang taong iyon? Dong. Hinanap ito ni Weisheng at itinuro ang pinto, iyan ang bata. Itinaas ni Dong Yang ang kanyang ulo at tumingin kay Yefan. Si Yefanjeng ay naglabas ng sigarilyo mag-isa at humithit ng nakakasakal na sigarilyo sa pintuan. Maliit na problema lang ang mag-ama na pinangalan ng Dong sa kanyang harapan. Ang pangunahing punto ay medyo naiinis siya at medyo nagalit. Anong klaseng kalokohang pamamahala ang ginagawa nitong matandang Exi? Paano mo maitataas ang ganitong mga basura sa napakaikling panahon? Problema ba ito sa may hawak ng espada sa kabuuan, o problema ba sa katawan? Na-encounter din niya ang insidenteng ito ngayon. Sa isang lugar na hindi pa niya nakita, ang may hawak ba ng espada ay may ganoong lalaki na nang-aapi ng iba at ginamit ang pangalan ng kanyang Diyos ng espada para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Bagamat hindi niya masyadong pinapahalagahan ang kanyang mukha at imahe, paano matitiis ni Yefan ang grupong ito ng mabahong isda at bulok na hipon para mabaho ang kanyang reputasyon? Ang mas ikinainis ni Yefan ay hindi tumawag si Exi Lin Yuan. Sa ganitong antas ng kaguluhan, malamang na alam na ni Exi Lin Yuan ang balita, ngunit hindi niya ito na-contact dahil hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. O natatakot din siya. Kailangan kong sabihin na pagkatapos ng mga taon ng pagkakapatiran, sa pagkakataong ito, medyo nadismaya si Yefan kay Exi Lin Yuan. Hoy, anak, itaas mo ang iyong ulo. Lumapit na si Dong Yang kay Yefan sa oras na ito, mas matangkad siya sa kalahating ulo kaysa kay Yefan, at nakasimangot na tanong. Huminga si Yefan at same time na sinabi, huwag mo akong abalahin. Binalak na niyang i-clear ang pinto, ngunit hindi maginhawang gawin ito sa Defense Bureau.
Ano? Akala ni Dong Yang ay mali ang narinig niya. Simula nang pumasok siya sa swordsmanship at naging middle at high level na tao, tumaas ang status niya, kaya sino ba ang hindi gumagalang sa kanya sa outside world? Magiging magalang ang pinuno ng Huahai City kapag nakita niya siya. Nagalit din ang deputy sa likod, mabahong bata. Sinong kausap mo? Si Commander Dong din kaya mo ay provoke. Kalabanan mo ang Escrimador, ayaw mo nang mabuhay. Si Yefan ay masyadong tamad na magsalita, at nanatiling tahimik. Natawa si Dong Yang sa galit. Hindi niya makita ang aura ng mga sinaunang mandirigma kay Yefan, at kahit na sila ay mga sinaunang mandirigma, hindi sila natatakot sa mga may hawak ng espada. Pagkatapos ng lahat, sila ay nakikitungo sa mga sinaunang mandirigma. Bilang karagdagan, ang mga lokal na makapangyarihang sinaunang mandirigma sa Huahai ay lahat ay nakarehistro, at karaniwang alam niya na ang lalaking nasa harap niya ay halatang wala sa listahan. Nagbibilang ako ng 3 beses, itinaas ko ang aking ulo, at hayaan mo akong makita kung ano ang hitsura ng iyong mapagmataas na mukha. Nagsimulang magbilang si Dong Yang ng mapaglaro, 3. 2. Bago siya makabilang ng 3, itinaas ni Yefan ang kanyang ulo, ang kanyang nagyayelong mga mata ay direktang natulala sa kanya. Si Yefan ay biglang nagliyab, ang kanyang kamay ay humawak sa leeg ng lalaki na parang kulog, at pagkatapos ay direktang sinampal ang kalahating nakasindi na sigarilyo sa kanyang bibig. Ay! Napaungol si Dong Yang sa sakit. Dinurog ni Yefan ang mga ngipin ng bibig ng lalaking ito gamit ang isang kamao. Dumiretso sa lalamunan ang upos ng sigarilyo, dugo at ngipin. Nang matapos, direktang itinulak niya ang mga paninda sa katawan ng representante, nagbanggaan ang dalawa, at nabali ang tadyang ng deputy at bumulwak ang isang subaw ng dugo. Kabanata 1763 naisip mo na ba ito? Noong 1763, si Dong Yang ay nasugatan at bumagsak sa lupa, at ang kanyang kinatawan ay direktang nahimatay. Lahat ng tao sa buong sitwasyon ay natigilan at natahimik. Napakabilis ng lahat kaya wala na silang oras para mag-react. Dong Weisheng. Sa sobrang takot ng mga binti ni Dong Yang ay tumalon siya sa gilid ni Dong Yang na kalahating gumagapang at kalahating tumatakbo, at napabulalas, "Anak? Kumusta ka, anak?" Dugo, ang kanyang mga mata ay duguan, at ang sakit ay mas malala pa kaysa sa kamatayan. Ang susi ay sa pagkakataong ito ay masyadong biglaan, isang kulog, na nahuli sa kanya. Sa sandaling ito, kitang-kita niya ang mukha ni Yefan, at pagkatapos maramdaman ang nakakatakot na pressure, bigla siyang may naisip. Sa isang iglap, nanlaki ang mga mata ni Dong Yang, puno ng kawalan ng pag-asa, at halos himatayan siya sa takot. Sword! Sword! Malubhang nasugatan ang bibig ni Dong Yang at hindi siya nakaimik. Huwag mo akong abalahin kapag sinabi ko ito, bakit laging may taong ayaw makinig sa akin sa tuwing nagsasalita ako ng maayos? Ang mga mata ni Yefan ay walang pakialam. Direkta siyang naglakad sa harap ni Yao Zengang at sinabing, hindi na kailangang magsampa ng kaso. Dahil ang may hawak ng espada ay ginagamot ng ganoong espesyal na pagtrato, gumawa tayo ng espesyal na solusyon. May naisip lang si Yao Zin, at ang kanyang buong katawan ay nataranta, at mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, "Oo, Mr. Ye, ikaw." Hindi na nagsalita si Yefan, lumapit siya para alalayan ang balikat ni Zhou Xinjiang at sinabing, "Lolo, babalikan muna kita." Hindi ay record ang pag-amin. Hoy, mabuti. Alam ni Zhou Xinjiang na magiging malaki ang mga bagay sa sandaling ito, kaya ligtas pa rin siyang nakauwi at hindi gaanong naabala. Pagdating niya sa pintuan, nakita niya si Dong Weisheng na nakatayo, nanginginig sa galit at sumisigaw, "Ikaw! Ang lakas ng loob mong pumunta. Paano kung may kung fu ka? Matatalo mo ba ang may hawak ng espada?" Ang sabi niya, si Dong Yang, na nakahiga, ay sabik na siya ay nababaliw. Malakas niyang hinayla ang mga binti ng pantalon ng kanyang ama at sinabihan itong huwag magsalita. Ngunit hindi alam ni Dong Weisheng kung ano ang ibig sabihin ng kanyang anak. Galit na galit siya at tinuro ang sarili at sinabing, "Napakamayabang mo, may klase kang papatay sa akin, itong matandang ito. Halika na, bulayin mo ako at ang isang retiradong matanda. May kabaitan ka ba? Akala mo walang hari sa mundo? Fa! Kung natamaan mo ang sword wielder, hintayin mo na lang mamatay. Wala kang utak para gawin ang mga bagay-bagay. Ikaw ay, bang!" Pinitik ni Yefan ang kanyang daliri, at isang golden sword intent ang direktang sumabog, tumagos sa utak ni Dong Weisheng. Hindi man lang nag-react si Dong Weisheng, may mga butas sa kanyang bibig at likod ng kanyang ulo, at siya ay nahulog ng paatros, ganap na patay. Gatlang M. Ilang babae ang naghiyawan sa paligid, at ang mga lalaki ay namutla din. Hindi yun inaasahan ni Zhou Xinjiang, ang matanda ay nagmura at pinagalitan, ang kanyang sarili hanggang sa mamatay. Initalikod niya ang kanyang ulo at palihim na umiling, hindi maganda ang masakta ng isang tao, bakit sakta ng isang pamatay na Diyos? Sa wakas ay naiintindihan ko na ngayon kung bakit hindi ang matanda ay naging masama, ngunit ang masamang tao ay tumanda na. Ito ay talagang ang biolohikal na mag-ama. Malamig na sinulyapan ni Yefan si Dong Yang, at inakay si Zhou Xinjiang sa parking lot. Nang magmaneho si Yefan, lahat ng nasa Defense Bureau ay nakahinga ng maluwag, hindi man lang sila ng ahas na huminga ngayon.
Nakatingin sa magulo at may dugong pintuan, tinanong ng isang deputy si Yao Zhengang, Bureau Director. Ano ang dapat kong gawin? Idiniin ni Yao Zhengang ang kanyang puso sa isang baliw na tibok, at sinabing, bilisan mo at maglinis. Lahat ng ebidensya ay hinahawakan. Oo, mayroon kaming surveillance video dito. Masiglang tumanggo ang deputy. Ngunit sinampal lang ni Yao Zin ang taong ito sa noo at nagmura, fuck. Ibig kong sabihin ay sirain ang lahat ng data ng surveillance. Huwag mag-iwan ng anumang ebidensya. Isara ang pinto at huwag papasukin ng sinuman. Panoorin ito ngayon dito. Sa lahat ng narinig ko. Lahat. Tretuhin mo ito bilang wala. Kung hindi, ang pagtagas ay magdudulot ng epekto sa lipunan, at wala akong pakialam kung mamatay ako. Nang marinig ito ng lahat sa paligid, namutla sa takot ang kanilang mga mukha, at dali-dali silang pumasok sa trabaho. Lumapit si Yao Zhengang sa kalahating patay na si Dong Yang, at sinabing may malungkot na ekspresyon, Deputy Commander Dong, pumunta ka sa lahat, hindi siya ipapadala ni Yao. Pagkatapos magsalita, direktang hiniling niya sa kanyang mga nasasakupan na buhatin si Dong Yang at ang kanyang kinatawan, hindi man lang. Kalimutan mo na. Alam niyang may mga taong nabubuhay, ngunit sila ay talagang patay na. Ang ekspresyon ni Dong Yang ay talagang manhid sa sandaling ito, tulad ng isang tanga, wala siyang alam sa lahat. Habang nagmamaneho pa uwi, nalaman ni Ye Fan na nakabalik na si Su Qingzhou. Pagpasok sa sala, umiinom ang babae ng afternoon tea at nanunood ng balita kasama sina Tita Jiang at Ji Wanqing. Miss, maaga ka bang nakabalik? Medyo nagulat si Ye Fan, ngunit pinilit lang niyang ngumiti. Tumayo si Su Qingzhou, pumunta lang ako upang makita ang ilang mga bagong gusali sa lugar, at bumalik pagkatapos basahin ito. Naglakad siya papunta kay Zhou Xinjiang, tiningnan ang sugat sa ulo ng matanda ng may pag-aalala, at nag-aalalang sinabi, Lolo, masakit pa ba? Hoy, konting sugat lang, hindi 3 taong gulang na bata si Lolo, huwag mong seryosohin. Zhou Xinjiang hehengumiti siya at sinabing, hindi ko akalain na magiging ganito kalaking ingay ang maliit na pinsalang ito, nahihiya ako. Paano kung ang mga mata ang kumakatok? Anong maliit na bagay? Nagreklamo si Su Qingzhou, huwag makipaglaro sa mga hindi makatwirang tao sa hinaharap, ang ilang mga tao ay hindi kayang matalo. Uminom si Ye Fan ng isang espiritual na tableta at sinabi, Lolo, pagkatapos kumain nito, gagaling ka kaagad. Kanina lang, naisip ko na ang sugat ay dapat itago bilang ebidensya, pero ngayon, diretsyong gumaling. Pagkatapos bigyan ni Ye Fan ang tableta ng gamot sa matanda, humihingi siya ng tawad kay Su Qingzhou, asawa, sa pagkakataong ito, naging pabaya ako, at hindi ko inaasahan na magiging ganito. Alam na niya ngayon kung bakit si Su Qingzhou ay Qingzhou. Gusto niyang harapin ang problemang ito ng mag-isa. Obviously, may problema sa loob ng sword holder, at napansin na ito ng babae. Tinitigan siya ni Su Qingzhou saglit, at nagtanong, nakontak ka na ba ni Xi Lin Yuan? Sumimangot si Ye Fan at umiling. Natatakot ako na hindi ito madaling buksan. Marahil ay hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa iyo, dahil walang paliwanag. Mahinang sabi ni Su Qingzhou. Huminga ng malalim si Ye Fan sa inis, inilagay ang isang kamay sa kanyang baywang, at naglakad pabalik-balik ng ilang hakbang, kapatid sa loob ng maraming taon, gusto mo bang patuloy na iwasan ako? Depende sa iniisip mo, kung sa tingin mo ay walang kwenta, tapos na, sa susunod na magkita kayo, magpanggap ka na lang na hindi nangyari. Bahagyang napangiti si Su Qingzhou. Isang walang kwentang bagay. Hindi kaya ito ay isang maliit na bagay. Nabangga ko ito ngayon. Hindi ko nakita. Hindi kaya ang pamamahala ng mga eskrimidor ay gumagawa ng kanilang nararapat na pagsusumikap at sumusunod sa tamang landas ng sangay. Hindi naiwasang sabihin ni Ye Fan na nagtaas siya ng ilang puntos, ngunit nalaman niyang nakikipag-usap siya sa kanyang pamilya, at ibinaba itong muli, ngunit ang apoy sa kanyang dibdib ay mahirap pigilan. Hindi man lang nagulat si Su Qingzhou sa reaksyon ng lalaki, tumalikod siya at kinuha ang tablet sa mesa, at binuksan ang isang dokumento. Tingnan mo ito. Matapos itong pagdudahan ni Ye Fan, sinulyapan lang niya ito, at dumilim ang kanyang mukha. Ito ay isang listahan ng mga eskrimidor, ang tiyak na impormasyon ng mga taong ito, ang kanilang mga posisyon, at ang kanilang paglabag sa batas at pagtanggap ng mga suhol, katibayan ng pang-aapi sa mga sibilyan. Kasama pa nga ng ilan ng mga miyembro ng kanilang pamilya, kung anong uri ng ari-arian ang natanggap nila, at ang paggamit ng background ng eskrimidor para makakuha ng mga benepisyo. Ipinaliwanag ko ng maaga na hindi ko nais na pukawin ang iyong kapatiran, at hindi rin dahil maaga akong pumunta upang subaybayan ang may hawak ng espada. Ngunit pagkatapos ng nangyari ngayon, pansamantala akong humiling sa isang tao na ayusin ito. Napakadaling mangolekta ng ebidensya, kaya bigla na lang nagkaroon ng higit sa 10 pahina ng impormasyon. Napabuntong hininga si Su Qingzhou, bamantong hininga siya at sinabing, kung sinabi mo lang na tapos na ang mga gawain ngayon, hindi ko ipapakita sa iyo ang impormasyong ito. Ngunit dahil iniisip mo rin na hindi ito isang maliit na bagay, sa palagay ko, dapat kong hayaan kang makita ito. Pumikit si Ye Fan at tumingin sa mga salita sa itaas. Bawat salita ay parang isang karayom sa kanyang puso.
Palagi mong sinasabi na ikaw ay abala, nawawala ka anumang oras, at ang iyong pamilya ay natatakot. Ikaw ay abala sa pakikipaglaban sa langit at sa tao. Sa pakikipaglaban sa ilalim ng lupa, ikaw ay abala na wala kang oras upang makipaglaro sa iyong anak na babae. Ngunit naisip mo na ba na ang ilang mga tao sa likod mo ay talagang nagkakahalaga ng iyong pagsusumikap? Tanong ni Su Qingzhou, na may lungkot sa kanyang mga mata. Walang ekspresyon si Ye Fan, tahimik na inilapag ang tablet, tumalikod at lumabas ng pinto. Pupunta ako sa kabisera. Kabanata 1764 ang hilagang hangin ay malamig. Makalipas ang mahigit isang oras noong 1764, sa tarangkahan ng isang compound sa kabisera. Naghahanap. Sa kitang-kitang impyernong may hawak na watawat sa pintuan, si Ye Fan ay tumayo sandali, tahimik na nanunood. Medyo katawa-tawa na sabihin na si Ye Fan ang pundasyon at tagapagtatag ng eskrimedor, ngunit si Ye Fan ang unang pagkakataon na pumunta sa punong tanggapan ng eskrimedor. Walang gaanong gwardya sa paligid ng punong tanggapan. Ang dalawang bantay sa pinto nang nakita nila si Ye Fan na dir-diretsyong naglalakad patungo sa gate, agad nila itong pinigilan. Ang punong tanggapan ng lalaking may espada ay ipinagbabawal na pumasok, hindi ka ba marunong magbasa? Mayabang na tanong ng isang guard kay Ye. Naguguluhang napatingin si Fan sa kanilang dalawa, hindi mo ako kilala. Nanginginig at nagmamadaling umalis, halos hindi nakaluhod. Sa pagpikit, natural na alam niyang nandoon si Exi Lin Yuan, kaya diretso siyang pumunta rito. Nang itulak niya ang pinto at direktang pumasok sa study, may pinag-uusapan si Exi Lin Yuan sa matataas na opisyal ng mga eskrimedor. Nang makita ang biglaang pagsulpot ni Ye Fan, ang ekspresyon ni Exi Lin Yuan ay agad na natigil, habang ang ilan pang matataas na opisyal ay mabilis na tumayo. Ang iyong kamahalan na Sword God. Natural, sa level nila, nakita na nila si Ye Fan. Boss, bakit ka naririto bigla? Gusto ko pa ring tapusin ang meeting na ito at pumunta sa Huahay para hanapin ka. Ngumiti si Exi Lin Yuan. Oo. Pumasok si Fan na may blankong mukha at sinabi sa mga manager, gusto kong makipag-usap sa military division mag-isa, lumabas na kayo. Ang ilang mga mataas na antas na executive ay hindi nang ahas na magsalita pa, at tahimik na lumabas, isinara ang pinto. Nakahanap si Ye Fan ng upuan at umupo, medyo hindi natural ang ekspresyon ni Exi Lin Yuan, at medyo alanganin siyang tumayo. Bakit hindi ka umupo? Mahinang tanong ni Ye Fan. Exi. Ngumiti si Lin Yuan, umupo sa upuan sa tabi niya, at nagsali ng isang tasa ng tsaa para kay Ye Fan, boss, may kailangan ba? Oo. Kinuha ng Fan ang tasa, humigup, at nagtanong, Old Exi. Wala ba, ano ang ginawa mo na hindi ka komportable? O may opinyon ka ba sa akin? Boss, bakit mo nasabi ito? May namamagitan ba sa atin na hindi ko nabanggit sa iyo kanina? Nagmamadaling umiling si Exi Lin Yuan sabay ngiti. Tumango si Fan at mahinahong nagtanong, iyan ba? Masyado akong umaasa sa iyo, na nagpapahirap sa iyo at napapagod. Hindi mo kailangang maging magalang sa akin. Kung sa tingin mo ay nasa ilalim ka ng labis na pressure, sabihin sa akin ng direkta. Kumunot ang noo ni Exi Lin Yuan, boss, saan nanggagaling ito? Sino ang nagsasalita ng kalokohan sa iyo? Kung ikukumpara sa bigat sa balikat mo, ano ang masasabi ko na pagod na ako? Talaga. Tumango ulit si Ye Fan, so speaking of which, hindi kita tinatrato ng masama, at wala akong ginawang mali, di ba? Natural lang yan. Tumawa si Exi Lin Yuan. Saglit na boses. Diretsyong binasag ni Ye Fan ang tasa ng tsaa sa lupa, tinitigan ng diretsyo si Exi Lin Yuan, at biglang pinagalitan na may malungkot na mukha, kung ganoon. Anong ginagawa mo? Tinatrato kita bilang isang kapatid, pinagkakatiwalaan kita, at hinayaan kang bumuo ng isang executive swordman, nagtataas ka ng ganoong grupo ng basura sa pangalan ko. Nakita ni Exi Lin Yuan ang hangin at mga alon, at sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay mapatla, ang kanyang mga kirot sa puso ay tensyonado, at pakiramdam niya ay nahihirapan siyang huminga. Bihirang makitang nagagalit si Ye Fan sa kanyang kapatid, ngunit kung galit si Ye Fan, nangangahulugan ito na naging seryoso na ang usapin. Ay pinagsisihan ito sa oras na ito, ngunit tila huli na ang lahat. Pagkatapos huminga ng malalim, sinabi ni Exi Lin Yuan, boss. Galit ka ba sa Dongyang na iyon? Actually, plano kong ipaliwanag sa iyo ng harapan pagkatapos ng meeting ngayon. Itong Dongyang, noong siya ay nasa Special Forces Team, ay talagang mahusay na gumanap, nakakuha siya ng second-class merit ng isang beses at third-class merit ng 3 beses, hindi ko inaasahan. Hindi na kailangang magpaliwanag. Ayokong marinig ang kalokohang ito. Biglang tumayo si Ye Fan at sinabing. Agad kong ipinasa ang aking order, lahat ng eskrimedor, lahat. Bawat eskrimedor mula sa itaas hanggang sa ibaba, anuman ang trabahong sibil o militar. Ang eskrimedor ay aktibo lamang sa Xia Kingdom. Bago mag-alas 10 ng gabi, kahit saang liblib na lugar siya naroroon, tiyak na sapat na ang oras para makabalik. Kumunot ang noo ni Exi Lin Yuan at sinabing, boss. Alam kong galit na galit ka, ngunit maaari mong tawagan ang lahat ng mga swordsman pabalik.
Pag-abala sa ilang mga gawain at pagtatanggol, madaling magdulot ng ilang. Sinabi ni Yefan ng tiyak, sabihin sa mundo. Ipinatawag ni Lao Su ang eskrimador ngayon, kung sino man ang maglakas loob na samantalahin ang pagkakataon na magdulot ng kaguluhan, wala akong pakialam sa laki ng sitwasyon, wawasakin ko siya sa buong bahay. Ang mga pamatay na salita at mabangis at nangingibabaw na mga mata ay nagpatigil kay Exi Lin Yuan. Yeah. Tanong ng fan sa mahinang boses, may mga tanong ba? Hindi. Hindi, mag-aanunsyo ako ngayon, hindi ito namalaya ni Exi Lin Yuan sa kanyang sarili, at ang kanyang noo ay natatakpan ng malamig na pawis. Matapos itong ipaliwanag ni Ye Fan, hindi na siya pumunta kahit saan. Pumunta siya direkta sa isang malaking halaman sa bakuran. Nakaupo sa mesang bato sa ilalim ng puno ng balang, naghain ng tsaa ang mga tao at tahimik na naghintay. Kasabay nito, napansin ng mga tao sa buong bansa, at maging sa buong mundo, na ang opisyal na website ng may hawak ng espada, Weibo, WeChat, at iba pa. Lahat sila ay naglabas ng isang kapansin-pansing balita. Personal na tinawag ng Diyos ng Espada ang lahat ng may hawak ng espada, at ang mga taong nang ahas na samantalahin ang pagkakataon na magdulot ng kaguluhan, gaano man kalaki o kaliit ang krimen, ay mawawasak. Ito ay mangyayari. Ang akala ng iba ay masyadong mayabang ang Sword God, paano pa siya maglalakas loob na sabihin na kaya niyang sirain ang buong pamilya. Ang ilang mga tao ay nag-iisip na ang Diyos ng Espada ay dapat na isang pag-iral na sumasalungat sa lahat ng nabubuhay na nilalang, hindi banggitin na hindi ka gumagawa ng masama, at hindi gumagawa ng masama. Ano ang mangyayari? Kasabay nito, ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo na nais pang magnakaw, ay labis na natakot kaya't sila ay nagmamadaling huminto, hindi pa banggitin ang ilang mga sinaunang mandirigma na gustong gumawa ng masama. Tungkol naman sa mga eskrimador mula sa iba't ibang panig ng bansa, mabilis silang sumugod sa kabisera. Ang ilan sa kanila ay hindi masyadong alam kung ano ang nangyari, ngunit ang ilan ay nakarinig ng hangin at labis na nag-aalala. Ang kabisera. Dumating na ang ilang malapit sa compound. Sina Xu Lingshan, Wang Zihan, at maging si Jiang Xiaobai ay maagang dumating. Napatingin sila kay Ye Fan na nakaupo roon at umiinom ng tsaa na may kalmadong mukha, ngunit lahat sila ay nakaramdam ng bakas ng takot na hindi pa nila naramdaman noon. Kaya't kahit si Jiang Xiaobai, na napakatigas ng ulo, ay hindi nang ahas na kausapin si Ye Fan, at lumiit sa gilid para tanggalin ang kanyang mga kuko. Si Xu Lingshan, sa kabilang banda, ay may WeChat chat group kasama sina Su Qingzhou, Ning Zimo at iba pang mga babae. Humingi siya ng ilang balita mula sa grupo. Alam niyang may malaking mangyayari ngayon, at nag-aalala siya. Alam din niya na hindi angkop na makipag-chat kay Ye Fan ng pribado sa oras na ito, kaya tahimik lang siyang tumabi bilang isang miyembro ng eskrimador. Habang patuloy na pumapasok ang management, mga sundalo, at support staff ng mga swordsman, medyo kinakabahan at nasasabik ang lahat nang makita nila si Ye Fan. Gayunpaman, walang sinabi si Ye Fan, hayaan lang ang isang grupo ng mga tao na tumayo sa compound at maghintay. Ito, Disyembre na, at napakalamig ng panahon sa kabisera. Kahit na nakasuot sila ng maiinit na damit sa labas, nanginginig ang ilang tao na hindi sinaunang mandirigma. Gayunpaman, nakaupo sa labas ang mga sword gods, how dare they enter the house to enjoy the heating. Dumidilim na ang langit, at gabi na, at parang kutsilyo ang ihip ng hanging hilaga. Hindi na umiinom ng tsaa si Ye Fan, kaya napaupo na lang siya sa stool, lumulubog ang mukha niya na parang tubig, na parang nasa state of concentration. Alas 9 ng gabi, parang hindi masyadong malamig ang bakuran, dahil siksikan sa mga tao, at madilim. Pagkatapos ni Exi, binilang ni Lin Yuan ang numero at numero, naglakad siya sa harap ni Ye Fan na may komplikadong ekspresyon, at sinabing, Boss. Nandito na ang lahat. Kabanata 1765 mga puso ng tao. 1765. Tahimik na pinanood ni Ye Fan ang daan-daang tao, pagkatapos ay dahan-daang tumayo. Medyo masikip ang courtyard. Natigilan ang lahat sa unang pangungusap ni Ye Fan. Sa mga mata ng lahat na medyo nabalisa at naguguluhan, sinabi ni Ye Fan sa mahinang boses, mayroon akong isang listahan sa aking kamay, na nagtatala ng mga gawain ng ilan sa inyo, at maging ang mga aksyon ng mga miyembro ng inyong pamilya. Wala akong balak sa sandaling basahin mo ito, alam mo kung ano ang nasa isip mo, at kung sa tingin mo ay nasa listahan ka, pumunta sa harap. Ang mga gagawa ng inisyatibo na umamin ay parurusahan ayon sa kalubhaan ng sitwasyon. Kung hindi mo ito napagtanto, gaano man kalaki o maliit, ikaw ay papatayin pagkatapos ng pag-verify. Ang salitang, kamatayan, ay naging sanhi ng biglang pagbaba ng temperatura sa pinangyarihan. Ang ilang mga sundalo mula sa inferno na naruroon ay walang pag-aalinlangan. Ang organisasyon sa ilalim ng lupa ay palaging mahigpit na disiplinahin, dahil ang lahat ay nagdila ng dugo, at walang puwang para sa kaunting pagkakamali sa koponan. Karaniwang direktang patayin sila kung may problema. Ngunit ang ilan na sumama sa eskrimador kalaunan, mula sa ibang mga departamento, pamilya, at hukbo, ay nakaramdam ng kaunting takot. Hindi pa sila nakatagpo ng ganitong paraan ng parusa ng direktang pagpatay sa mga tao anuman ang laki ng kasalanan.
At kung ang ilan sa kanila ay hihilingin na magtapat at lumabas upang parusahan, paano sila madaling pumayag? Isa pa, sinabi lang ni Ye Fan na may listahan, pero hindi niya talaga nakita. Sa oras na ito, ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa harapang hanay ay iginala ang kanyang mga mata at sinabi ng may matuwid na ekspresyon, ang iyong kamahalan na Diyos ng Espada. Ako si Zhao Hui, ang pinuno ng pangkat ng logistic ng Eskremedor. Isang karangalan na makilala ka ng personal. Isang kahangahangang bayani. Sa tingin ko, ang isang malaking tao na tulad mo, na hinahangaan ng hindi mabilang na mga tao, ay tiyak na kikilos ayon sa batas. Kung gumawa ka ng mali, dapat kang parusahan, ngunit ito ay medyo biased to be executed regardless of the severity, head, may tumayo agad. Your Excellency Sword God, ang kontrabida ay si Wang Hai, ang Personnel Director ng Eastern Branch. Sa tingin ko ay si Dong Yang, ang dating Deputy Commander ng aming branch, ang nagpagalit sa iyo. Ang napakagandang imahe ng lalaki, ang ilan sa mga pagkalugi ay mas malaki kaysa sa mga natamo. Bago pa siya makatapos magsalita, ang nasa katanghaliang gulang na si Wang Hai ay nagpakawala ng isang masakit na sigaw. Lumitaw ang isang lumilipad na espada mula sa manipis na hangin, at tumagos na ito sa kanyang lalamunan. Kasabay nito, si Zhao Hui, ang logistics team leader sa kabilang panig, ay tinakpan ang kanyang puso gamit ang kanyang mga kamay sa takot, at nakita na isang matalim na espada ang tumusok sa kanyang puso sa isang punto. Sinubukan ni Zhao Hui na bunutin ang lumilipad na espada gamit ang dalawang kamay, ngunit bago niya ito mabunot, bumagsak siya sa lupa at kumaibot ng 2 beses, at pagkatapos ay hindi siya gumalaw. Kisap mata, napatay ang dalawa on the spot. Hindi ko ito napag-usapan sa iyo. Malamig na sabi ni Ye Fan. Sa eksena kanina, sasama sana ako sa iilang tao na nagbigay ng opinyon, pero malamig ang dugo ko. Natigilan ang lahat ng mga eskremedor. Hindi man lang nila nakita ang ginawa ni Ye Fan. Ang paraan ng pagpatay na ito ay napakabaliw at malamig ang dugo. Huwag ka nang kumustahin, at huwag na huwag mong bigyan ng pagkakataon na makipagtalo, mamamatay kapag nabaril mo. Sa pagkakataong ito, ang lahat ay nanatiling mahigpit ang kanilang mga bibig, sa takot na makagawa ng ingay, at ang ilang mga tao ay nanginginig na sa takot. Natapos ni Ye Fan ang pamatay na singsing, ngunit hindi napigilan ng mamamatay tao na aura sa kanyang katawan. Sa buong compound, ang lumalakas na layuning pagpatay na inilabas ng lalaki ay maaaring maramdaman na parang isang malaking demonyo, na may kulay dugong mga mata na nakatingin sa lahat. Mukhang hindi mo ako naintindihan. Hindi ako bayani, at wala akong pakialam sa pangalan ng Diyos ng Espada. Nakipaglaban ako sa hari ng batas, sa mga Diyos, at sa mga halimaw na mutant. Dala ang aking ulo, dumudugo, hanggang sa kasalukuyan, para lang mabuhay. Lahat ng ginagawa ko ay hindi para sa ilan sa inyo na gamitin ang aking banner para ay bully ang mahihina. Ang malamig na mga mata ni Ye Fan ay dumaan sa karamihan, at sinabi, sa loob ng 3 minuto, mag-isip ng mabuti para sa iyong sarili. Nang marinig ang mga salita ni Ye Fan, marami sa mga taong naroroon ang nataranta, ang kanilang mga mata ay umiiwas, at sila ay nababalisa. Binuksan ni Ye Fan ang stopwatch sa kanyang telepono at nagsimulang mag-timing. Nang makita ang oras na lumilipas, sa wakas ay hindi na napigilan ng isang tao, at isang taong namamahala sa hilagang sangay ay nagsimulang magtanong kay Exi Lin Yuan. Tagapayo, may sinabi ka. Hindi ba pinarurusahan ng batas ang mga humahawak ng espada? Umaasa silang lahat na humingi ng awa si Exi Lin Yuan. Ngunit si Exi Lin Yuan ay hindi nang ahas na magsalita, maaari lamang siyang pumili ng katahimikan. Dahil kilala niya si Ye Fan sa loob ng maraming taon, alam niya na kahit na siya ay isang matanda sa karamihan ng oras, siya ay napakadaldal at nakikinig sa mga opinyon. Ngunit, makinig ka lang kapag gumagawa ng mga desisyon, lalo na ang mga mahahalagang bagay, hindi talaga nakikialam si Ye Fan. Kapag nakagawa na talaga ng desisyon si Ye Fan, walang sino man ang dapat magtangkang kiligin siya. Si Ye Fan ay talagang hindi magaling sa pang-araw-araw na pamamahala, dahil gusto niya ang kalayaan, ngunit siya ay gumagawa ng desisyon sa isang kritikal na sandali. Kahit diktador. Noong unang itinatag ang Inferno, ang lakas ni Ye Fan ay hindi mas mataas kaysa kay Azazel at iba pa. Ngunit nagawang magkaisa ang lahat sa paligid niya. Ito ay tiyak na dahil ang batang Ye Fan ay maaaring gumawa ng paulit-ulit na paghatol, kumilos ng matapang, at palaging umiiwas sa panganib, na naging dahilan upang mas kumbinsido ang isang grupo ng malalakas na tao sa underground world. Hey, hindi napigilan ni Ye Fan na mapamura nang marinig niya ang mga salitang ito, nang hilingin kong sumama ka sa swordsman, dahil ba nakiusap ako sa iyo na huwag kang pumasok. Posible bang partikular na sinabi ko sa iyo na huwag tumanggap ng suhol, mang-aapi ng iba, o kumita ng pera? Trading. Kailangan mo ba ng magsasabi sa iyo tungkol sa mga bagay na ito? Ang isang grupo ng mga tao ay biglang natahimik, at ang ilang mga tao ay namumula na ang mukha, balisa at natatakot. Sa wakas, nang makitang malapit na ang 3 minuto, may nagsimulang manginig at naglakad papunta sa harapan. Sa lalong madaling panahon na may lumabas, mas maraming tao ang lumabas, na may gulat, panghihinayang at hiyaang nakasulat sa kanilang mga mukha.
Nakakakita ng higit pa, 12 ng mga tao ang lumabas, at ang ilang mga eskrimedor na hindi natatakot sa mga anino ay nagulat lahat. Hindi nila inaasahan na napakaraming tao sa paligid, at nagkaroon ng problema sa kanilang estilo. Pumikit si Exi Lin Yuan at umiling sa sakit. Sa tuwing tatayo ang isang tao, medyo nadudurog ang kanyang puso. Malupit itong hinampas sa mukha niya. Tiningnan ni Shu Lingshan ang lahat ng may panghihinayang, at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit galit na galit ang lalaki. Sa sandaling ito, isang matabang lalaki na kanina pa nagtatago sa tabi niya ay lumapit sa kanya at tumabi sa grupo ng mga tao sa kanyang harapan. Xiaobai. Nagulat si Wang Zihan nang makita niya ang eksenang ito, hindi niya inaasahan na pati si Jiang Xiaobai ay may gagawin. Napakunot ang noo ni Ye Fan at pinandilatan si Jiang Xiaobai, ngunit walang sinabi. Si Jiang Xiaobai ay mukhang takot at ibinaba ang kanyang ulo, hindi nang ahas na tumingin kay Ye Fan. Sa pagtatapos ng 3 minuto, mahigit 60 tao ang lumabas sa harapan, at ang eksena ay tahimik. Tumingin si Ye Fan kay Exi Lin Yuan sa tabi niya, at mahinang sinabi, "Kuya Exi, ano ang gusto mong sabihin?" Napabuntong hininga si Exi Lin Yuan, naisip ko minsan na nabigo si Ye Longteng na pamahalaan ang kaluluwa ng dragon noon, at mayroon siyang sariling mga iniisip at pagkamakasarili. Hindi kakaunti ang mga tao. Ngunit ngayon, bigla kong naiintindihan na sa mundong ito, ang pinakamahirap kontrolin, ang pinakamahirap intindihin, pagkatapos ng lahat, ay ang puso ng tao. Hindi matagumpay ang Dragon Soul, ngunit ako ang namamahala sa swordsman, ngunit hindi ito kasing husay ng Dragon Soul. Pabayaan ang paglutas ng problema, hindi ko rin kayang harapin ng maayos ang problema. It's my old Exi na mayabang at mayabang. Talagang iniisip ko na kung tawagin ako ng lahat na guro ng militar, maaari talaga akong mamuno ng 1,000 hukbo. Nang sabihin niyon, ngumiti si Exi Lin Yuan ng malungkot, at lumuhad sa isang tuhod, si Exi Lin Yuan ay may tungkulin, hayaang mahulog ang Sword God. Sa pagkakataong ito, hindi na siya naglakas loob na tumawag muli ng boss. Kabanata 1766 na tandaan ang isa. 1766. Si Ye Fan ay tumingin ng malalim sa kanya, pagkatapos ay humarap sa mga tao at sinabi, "Mula ngayon, si Exi Lin Yuan ay hindi na ang Commander-in-Chief ng Swordsman, at ang lahat ng kapangyarihan ay ibibigay kay Shu Lingshan." Walang pagtutol, ngunit si Shu Lingshan mismo ay bumulalas. Nalaman ni Shu Lingshan na sumisigaw siya ng kaunti, at hindi napigil ang mamula, ngunit sabik pa rin niyang hininaan ang kanyang boses, "Ako. Bakit sapat na ang aking mga kwalifikasyon, wala akong karanasan sa pamamahala ng ganoong kalaking organisasyon. Napakalaki ng responsibilidad na ito." Nadama niya na ang pagpili ni Ye Fan ay masyadong arbitrary, at hindi talaga siya handa sa pag-iisip. Ang taong namamahala sa sword wielder, sa isang tiyak na lawak, ay ang tagapagsalita ni Ye Fan, na nagtatakda ng kapalaran ng buong mundo ng sinaunang martial arts sa Xia Kingdom, ang kinaroroonan at impormasyon ng bawat sinaunang martial artist. Masasabing isa na itong mahalagang posisyon sa bansang Xia, maging ang ama ni Shu Lingshan na si Shu Mingyu ay maaaring walang sapat na kwalifikasyon. Kung si Exi Lin Yuan ay hindi naging katiwala ni Ye Fan, may pamilyang Exi, at naglingkod sa militar, hindi siya makakaupo sa upuang ito. Si Ye Fan, gayunpaman, ay iniunat ang kanyang kamay upang magsenyas, upang ang babae ay hindi na kailangang magsalita pa. Ang mga hindi sumasang-ayon sa paghalili ni Shu Lingshan ay maaari na ngayong direktang umalis sa eskrimedor. Hanggat walang mali sa kanya, hinding-hindi ko ito hahabulin. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ay nagtinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya, ngunit walang umalis. Bagamat may ilang mga tao na may pagdududa tungkol kay Shu Lingshan, halos bulag ang kanilang paghanga kay Ye Fan, at iniisip na si Ye Fan ay may mga dahilan para gumawa ng ganoong pagpili. Bukod dito, ang Sword God ay nagtalaga ng isang manliligaw sa kanyang sarili upang pamahalaan ang swordsman, na masasabi lamang na mas malapit na nauugnay sa Sword God. Si Shu Lingshan ay natigilan, ngunit walang tumutol. Hindi niya napigil ang tumawa ng mapait, at hindi niya alam kung hindi siya maglakas loob, o kung talagang katanggap-tanggap ito, ngunit ang pinakamahalaga ay ang prestihiyo ni Ye Fan ay masyadong mataas. Lingshan, ang investigasyon, interogasyon, at pagpapatupad ng parusa ay responsibilidad mo na ngayon. Magagawa mo ang gusto mong gawin. Kapag tapos na ang lahat, halika hanapin mo ako sa pag-aaral. Sabi ni Ye Fan. Alam ni Shu Lingshan na makakagat lang siya ng bala sa sandaling ito. Bagamat hindi pa rin ito makatutuhanan, tanging ang ulo niya ang naitango niya. Ngunit medyo nag-aalangan pa rin siya at nagtanong, ang military advisor na iyon. Dahil wala siyang shirk responsibility, natural na susundin niya ang mga patakaran, malamig na sabi ni Ye Fan. Okay. Nahihirapang tumugon si Shu Lingshan, tumalikod at nagpatawag ng ilang mapagkakatiwalaang tao, at ipinadala ang lahat ng higit sa 60 tao upang tanungin sa lugar ng detention. Bagaman higit sa kalahati ng mga taong ito ay mga sinaunang mandirigma, lahat sila ay tapat sa sandaling ito, at walang sinuman ang nang-ahas na kumilos ng padalos-dalos. May naalala si Ye Fan, at itinuro pabalik ang matabang lalaki, "Jiang Xiaobai, ikaw, sumama ka sa akin." Jiang Xiaobai, na.
ay nanlumo, ibinaba ang kanyang ulo, at nagplanong makulong kasama ang hukbo. Narinig na si Yefan ay tatanungin siya ng personal. Nakakatakot ang mukha na parang blankong papel. Yes, pero mahina lang ang naisagot niya. Pagdating sa study, pagsara ng pinto, huminga ng mahaba at malalim si Yefan habang nakaharap sa apat na malalaking karakter ng calligraphy na, Indifferent Mingji, sa dingding. Meron ako ngayon. Malaki ang naitulong sa akin ni Shushan Yuji Ansho. Mabait sa akin ang iyong amo, at siya rin ang ama ni Wei Wei. Siya ay may malapit na relasyon sa akin. Sa makatuwid, ipinagkatiwala kanya sa akin sa pagtatapos ng kanyang buhay, kahit na hindi kita madalas na sinusundan. Nakilala kita, ngunit tinanong ko sa aking sarili na lagi akong nag-aalala tungkol sa iyong pag-unlad. Hinayaan kitang sumali sa Escrimador, hindi dahil wala akong available, kundi dahil gusto kong maging miyembro ka ng sinaunang martial arts world ng Xia Kingdom sa lalong madaling panahon sa organisasyong ito na madaling sumikat. Pinuno, hayaan mong lumaki ka ng mabilis. Lumingon si Yefan at may galit na sinabi, kung wala ka talagang talento, hindi ako mag-aabala na sanayin ka at hahayaan kang mamuhay ng payapa. Pero palagi akong may inaasahan para sa iyo, alam mo ba? Hindi komportable si Jiang Xiaobai nang marinig niya ito, at malapit na siyang umiyak habang nakabuka ang bibig. Ye. Mr. Ye, alam kong mali ako. I won't dare next time. Sabihin, gawin mo ang lahat. Sabihin mo, maglakas loob na magtago ng kalahating salita, puputulan kita sa isang taong payat. Malamig na tinitigan siya ni Yefan. Nang inag si Jiang Xiaobai, nanginginig ang kanyang laman, at sinabing, sabi ko na. Pagkatapos kong maging Escrimador, minsan akong pumunta sa paligan ng mga babae at nagpanggap na may hawak na kaso, pero gusto ko talagang makita. May 2 beses pa, hindi ko na napigilan. Natukso akong pumunta sa isang club, ngunit binayaran ko ito. Bilang karagdagan, ang ilang mga out-of-print na foreign magazine at CD ay pinigil mula sa isang sinaunang warrior thief na nahuli. Unti-unting nagbago ang malamig na mga mata ni Yefan. Medyo natulala, kahit medyo natulala. Tapos na. Pagsang-ayon na tanong ni Yefan. Masiglang tumango si Jiang Xiaobai, talagang ipinaliwanag ko ang lahat. Mr. Ye, hinding-hindi ako maglalakas loob na magsinungaling sa iyo. Isinusumpa ko ang aking guro sa espiritu ng langit. Ni hindi man lang ako nakatawid ng traffic light kamakailan. Ako. Sabi ni Yefan sa puso niya, papagalitan ko ang nanay ko, nandito ang matabang lalaking ito para pagtawanan siya. Kunin mo. Labas. Sa bakuran, naririnig lang ng lahat ang galit ni Yefan mula sa pag-aaral. Pagkaraan, nakita ko na ang salamin na bintana ay diretsyong nabasag ng malakas, at isang chubby na matabang lalaki ang pinalayas na parang kanyan. Ay! Malungkot na sumigaw si Jiang Xiaobai, tinamaan ang malaking puno ng balang, ngunit sa kanyang magaspang na balat at makapal na laman, muli siyang tumalon pagkatapos gamulong ang isang asno, at pagkatapos ay tumakbo ng walang bakas. Lahat ay natigilan, hindi alam kung ano ang nangyayari. Tanging si Wang Zihan lang ang nakahinga ng maluwag, naisip niya, bilang karagdagan sa pang-araw-araw na pagsasanay at pagdalo, ang kapatid na ito ay marunong magtago sa harap ng computer at maglaro ng mga tissue, at kahit nakainin ito bilang takeaway. Umupo si Yefan sa study, kumuha ng isang tasa ng herbal tea, at ininom ito para pigilan ang kanyang puso. Talagang pinagkakaguluhan siya nitong matabang lalaki. Makalipas ang halos kalahating oras, naghiwa-hiwalay ang mga tao sa labas. Ang mga dapat bumalik sa kanilang mga post ay dapat bumalik sa kanilang mga post, at ang mga dapat pumunta sa interogasyon ay dapat pumunta sa interogasyon. Nang matapos si Shu Lingshan sa pag-aayos, naglakad siya pabalik sa study, tumingin sa sirang bintana, at walang magawang umiling, hindi ko inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay sa napakaikling panahon. Halika, Shanshan, halika rito. Kumaway si Yefan sa kanya, sinenyasan ng babae na umupo sa kanyang kondangan. Medyo hindi natural si Shu Lingshan, at nag-aalangan na sinabi, hindi maganda, may mga bantay sa looban. So ano? Tumawa si Yefan. Galit na sinulyapan ni Shu Lingshan ang lalaki, ngunit lumakad at umupo sa kondangan ng lalaki, nakasandal sa mga braso ng lalaki. Niyakap ni Yefan ang mabangong babae, ipinikit ang kanyang mga mata, at mas naging komportable sa kanyang puso. Ngunit si Shu Lingshan ay labis na nag-aalala, asawa. Ako ay nag-aalala, ito ay masyadong biglaan, maaari ko ba talagang kunin ang may hawak ng espada, nakaramdam ako ng matinding presyon. Hindi mo kailangang ma-pressure, kahit anong mangyari kailangan mo lang tandaan ang isang prinsipyo, at ang iyong pagdedesisyon ay hindi magkakamali, maluwag na sabi ni Yefan. Lumiwanag ang mga mata ni Shu Lingshan at nagmamadaling nagtanong, mayroon bang magandang bagay? Anong prinsipyo? Kabanata 1767 Kasamaan. 1767. Inunat ni Yefan ang kanyang kamay upang suportahan ang maselang mukha ng babae, tumingin ng malalim sa kanyang maningning na mga mata, at sinabing, sa anumang kaso, ang aking mga interes ay palaging mauuna. Bahagyang natigilan ang ekspresyon ni Shu Lingshan, ngunit unti-unti, lumitaw ang isang pahiwatig ng pagliliwanag. Sa pag-iisip ng mabuti, Xi Lin Yuan at iba pang mga taong may problema ngayon, hindi ba nila inuna ang mga interes ni Yefan?
Isinasaalang-alang nila ang kanilang sariling mga interes, kaya sinira nila ang reputasyon ni Ye Fan, at naprovoke pa ang pamilya ni Ye Fan. Bagamat ang isang prinsipyo ni Ye Fan ay medyo nangingibabaw, at kahit na puro makasarili, ngunit hindi ba ito ang pinakatwirang paraan upang maputol ang ilang masasamang impluwensya? I see. Marahan na tumanggo si Shu Lingshan, ang kanyang puso ay biglang naging mas masaya. Ngumiti si Ye Fan, sa tingin mo ba nagiging makasarili ako? Hindi mahuhulaan ng mga tao. Mahirap talagang kontrolin ng walang malupit na paraan. Naiintindihan ni Shu Lingshan. Binitawan ni Ye Fan ang babae, tumayo, pumunta sa bintana, tumingin sa sumisikat na buwan, at mahinahong sinabi, sa totoo lang, makasarili ako sa pagkakataong ito, at wala akong dapat aminin. Kung ikukumpara sa mga taong iyon, ako paano magiging malinis ang puso ko? Tulad ng maliwanag na buwan sa kalangitan, ito ay mukhang kasing liwanag ng jade, ngunit sa katunayan ito ay pitted at pangit. Kung ang ilan sa kanila ay mga Diyos ng espada ngayon, at ako ay isang lokal na subordinate, maaari ba akong magkaroon ng magandang buhay? Hindi naman kailangan. Pero walang kung sa buhay, kung kaya kong tumayo dito, at maabot ko ang araw na ito, ibig sabihin ay ako ito, hindi ibang tao. Lahat ng tao ay may kasuklam-suklam na side, depende na lang kung kailangan ka ng kapaligiran para ipakita ito. Dumaloy sa kanyang isipan ang mga iniisip ni Shu Lingshan, hindi niya maiwasang isipin na alam niyang kasal na sina Ye Fan at Su Qingzhou, ngunit nakasama pa rin ang isang lalaki. Sa katunayan, ang bawat isa ay may kasuklam-suklam na panig, ngunit sila ay madalas na pumipili. Huwag pansinin ang sarili mong kadiliman. Lingshan, naalala ni Ye Fan ang iniisip ng babae, at sinabing, may listahan ang Xiaoshu, maaari mong kunin ito, imbestigahan ang bawat isa, at kung paano haharapin ito. Sinabi ko na sa iyo ngayon lang. Ngumiti si Shu Lingshan at tumango, nakuha ko na. Napakabilis ng tulong ni Mr. Su. Nakuha niya ang lahat ng ebidensyang kriminal ng napakaraming tao sa napakaikling panahon, na nagligtas sa akin ng maraming pagsisikap. Haha, ngumiti si Ye Fan. Medyo naguluhan si Shu Lingshan, anong tinatawa-tawa mo? Hindi ka talaga naniniwala na pansamantalang nakolekta si Xiaoshu ngayon, tama ba? Mapaglarong tiningnan ni Ye Fan ang babae. Nanlamig ang magandang mukha ni Shu Lingshan, hindi siya. Tama, sinabi niya na ang ebidensya na nakolekta niya pansamantala dahil sa negosyo ng kanyang lolo ay hindi sa ilalim ng surveillance, at hindi rin niya sinusubukang i-provoke ang pagkakapatiran sa pagitan namin ni Lao Exi. Ngunit, naniniwala ka ba talaga? Walang magawang umiling si Ye Fan, si Shu Lingshan ay mas simple kaysa kay Su Qingzhou. Medyo nalito si Shu Lingshan, pero bakit nagsinungaling si Mr. Su sa atin? Wala siyang ginawang masama. Kasalanan talaga ng eskrimador, kasalanan ng military advisor, at hindi mo siya masisisi. Ngumiti ng malalim si Ye Fan, hinawakan ang buhok ng babae, at sinabing, ito ang pinaka-cute at pinakakaakit-akit na bagay tungkol sa asawa ko. Lingshan, alam mo, ang bagay na higit na nakakaakit sa akin tungkol kay Su Qingzhou ay ikaw. Ninger, Yunyao, Yingying, ano ang bagay na wala sa inyong lahat na babae? Si Shu Lingshan ay isang medyo nalilito, na parang may nararamdaman siya, ngunit hindi ito tumpak. Bahagyang nakataas ang bibig ni Ye Fan, sa kanyang puso, laging may kasamaan sa kanilang lahat, at kinakaharap niya ang sarili niyang kasamaan, sa halip na hamakin ito. At ito talaga ang hindi mo magagawa. Nang inag ang buong katawan ni Shu Lingshan, at medyo nabasag si Ye Fan, at napagtanto niya na tila puno ng drama si Su Qingzhou, at hindi niya kailanman makita, kung ano ang iniisip niya. Gayunpaman, kailangan kong aminin na ang babaeng ito ay nakakatakot kapag pinag-iisipan niyang mabuti, ngunit gagawin niyang pagkatiwalaan siya ng mga tao. Ikaw, hindi mo ba iniisip na may demonyo sa puso ng asawa mo? Tanong ni Shu Lingshan na may komplikadong ekspresyon. Bakit mo iniisip? Ngumiti si Ye Fan at sinabi, hindi ko kailangan ng asawa ko na maging mabait, kailangan ko lang maging mabait sa akin. Hindi mahalaga kung handa akong gawin ang pinakamahusay para sa iyo, at handa akong tiisin ang kahihiyan para sa iyo. Hindi kayang palayain ng mga tao ang kanilang sarili, hindi ba? Kinagat ni Shu Lingshan ang kanyang mapupulang labi, bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata, at sinabing may mapait na ngiti, mukhang. Hindi ko na maabyutan si Pangulong Su. Hindi mo kailangang habulin ang sinuman, maging iyong sarili lamang. Tiningnan ni Ye Fan ang oras at sinabing, dapat din akong bumalik. Makikita ko dapat ang grupo ngayon, ngunit hindi ko nakita. Ito muli. Mababaliw na ako, kailangan kong mag-almusal kasama ang aking anak sa umaga. Well, let's go. Kailangan pang samahan ka ng bata, sasabihin ko sa iyo ang progreso ng investigasyon dito, sabi ni Shu Lingshan. Sabi ni Ye Fan, magtanong lang kay Qingzhou ng mga pangkalahatang maliliit na tanong. Mas magaling siya sa pang-araw-araw na pamamahala kaysa sa akin, at mas magiging masaya ka kung tatanungin mo siya. Got it. Si Empress Jenggong ay isang femme fatale sa iyong paningin. Mas gusto kong nasa kapangyarihan, tama. Inilibot ni Shu Lingshan ang kanyang mga mata sa kanya. Ngumiti si Ye Fan, umakyat upang yakapin ang babae at ilang beses na hinalikan, pagkatapos ay tumalikod at lumipad sa langit.
Lumipad si Yuj Ian pabalik sa Huahay sa kalagitnaan, at siya ay walang ginagawa. Bumagal si Ye Fan at hinangaan ang tanawin sa ilalim ng gabi sa daan. Nang dumaan sa isang malaking lawa tulad ng isang maliwanag na salamin, si Ye Fan ay puno ng interes, lumipad pababa, lumapit sa tubig, at naglaro ng surfing gamit ang kanyang espada. Bigla, nang makita ni Ye Fan ang kanyang refleksyon sa tubig sa ilalim ng liwanag ng buwan, hindi niya maiwasang tumigil. Habang humihina ang mga alon, bumalik sa kalmado ang lawa. Tiningnan ni Ye Fan ang kanyang refleksyon sa tubig, at sa kawalan ng ulirat, ang anino ay naging Yehuya, na nagpakita sa kanya ng isang misteryosong ngiti. Isang malamig na hangin ang umihip sa lawa, si Ye Fan ay tumilapon ng husto, at nang siya ay bumalik sa kanyang katinuan, nalaman niyang pinagpapawisan siya. Hindi na ako tumingin sa lawa, at lumipad pabalik sa Huahay. Ang Ancient Immortal Spirit Realm ay matatagpuan malapit sa Eastern Emperor Sect, isang lugar sa dagat na mas malapit sa Dark Domain. Ilang monghe ang nakatayo sa itaas ng isang isla, nakatingin sa isang grupo ng mga halimaw sa di kalayuan na mukhang mga ibon, at mukhang mga ahas ngunit hindi mga ahas, na umuusbong mula sa madilim na kaharian na may masalimuot na mga ekspresyon. Tito Yuzua, sabi ng isang disipulo, paano nagkakaroon ng napakaraming halimaw sa madilim na kaharian na ito? Hindi kaya ang mga Diyos sa labas ng mundo ay walang pakialam sa mga halimaw na ito? O kaya naman ay inilagay ng mga Diyos ang mga halimaw? Marami sa ating mga alagad ang nakakita nito ng ilang beses, ang halimaw na itinaboy, ay napunta sa madilim na kaharian at tumakbo pabalik. Ang Daos na si Yuzuo, na nangunguna sa pag-inspeksyon ng mga disipulo, ay may maalalahang tingin sa kanyang mga mata at bamulong, may kakaiba sa bagay na ito. Hindi kaya, na nagbago ang mundo sa labas. Kabanata 1768 susunod na paksa. 1768. Hindi kaya ginamit ng mga Diyos ang mga halimaw na ito para subukan tayo? Baka gusto talaga ng mga Diyos na pumunta sa sinaunang mundo ng engkanto. Nag-aalalang tanong ng isang alagad. Nag-isip sandali ang Daos na si Yuzua, pagkatapos ay nagsabi, babalik muna ako sa sekta, at ang bagay na ito ay hindi dapat iwanang mag-isa, pinapanatili mo ang mga tao na bantayan. Oo, Tiyoshi. Tumalikod si Yuzuo at mabilis na lumipad pabalik sa Eastern Emperor Sect. Siya. Natagpuan ang Zhangzuo Peak sa lahat ng paraan, sa tamang panahon para sa Daoist Master Yoxi, at ilang matatanda, na tinatalakay ang mga bagay sa pag-aaral. Senior Brother in Charge, Elder Linghua. Isa-isang binati sila ng Daoist na si Yuzuo. Hehe, Junior Brother, paano mo hinarap ang mga halimaw? Narinig ko na si Chongtian ay karaniwang nailigtas. Nakangiting tanong ng Daoist na si Yuzuo. Tumango, si Kyungtian ay ayos lang. Nandito ako, kapatid na Junior, dahil may isa pa akong mahalagang bagay. Gusto kong pag-usapan ito kay Kuya. At the same time, dapat ko ring ipaalam sa mga ninuno. Oh, agad na naging seryoso si Daoist Yoxi at tinanong kung ano ang nangyari after you. Nagsalita si Zuo tungkol sa partikular na sitwasyon at narinig niya ang posibilidad na ito ay isang demonyo sa labas, lahat ng mga monghe sa pag-aaral ay mukhang solemn na. Sa daan-daang libong taon sa sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu, nagkaroon ng mga alalahanin kung ang langit at mga tao ay sasalakayin. Hindi kaya. Malapit na talaga itong magkatotoo. Sabi ng Daoist Yoxi na nakakunot ang noo, Junior Brother, sa iyong palagay, may paraan ba para gawin ito? Maaari mo bang malaman ang panloob na kwento ng mga halimaw na pumapasok at umalis sa madilim na kaharian? Senior kapatid, walang ibang paraan kundi ang magpadala ng mga tao sa madilim na kaharian upang mag-imbestiga. Bagamat maraming panganib, ngunit kung hindi ka mag-iimbestiga sa ganitong paraan, kung may binabalak ang mga tao, kami ngunit nahuli ako, sabi ni Daoist Yuzuo. Ngunit kung, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa mga Diyos, hindi ba magiging madali para sa atin na pukawin ang mga Diyos? Oo, ang dilema talaga. Narinig ng Daoist Yuzua ang talakayan ng ilang matatanda at same time na nagsabi, ito ay tungkol sa mga sinaunang immortal. Buhay at kamatayan sa espiritual na mundo, sa palagay ko hindi tayo maaaring maging ganap na pasibo, at kailangan nating aktibong alamin ang mga dahilan. Tumango ang Daoist na si Yoxi at sinabing, napakatotoo ng sinabi ni Junior Brother, ngunit ang bagay na ito ay hindi maliit na bagay. Malamang na ito ay babantayan ng langit at ng tao, at kailangan nating hayaan ang mga ninuno na magpasya. Guro, hindi pa huli ang lahat, sabay akong maghihintay. Humayo ka at kilalanin ang mga ninuno. Agad na bumangon ang ilang matatanda, at hindi sila nang ahas na maging pabaya sa tanong ng langit at tao. Huahay, pasado 3:00 na ng umaga. Nang umuwi si Ye Fan, nakita niyang bukas pa rin ang ilaw sa kwarto. Sa paglalakad sa loob, nakita niya si Su Qingzu na nakapijama, nakasuot ng isang pares ng bukas na itim na round frame na salamin, nagbabasa ng management book. Mrs., hindi ka ba magpapahinga? Hintayin mo akong bumalik. Hinubad ni Ye Fan ang kanyang jacket at nakangiting tanong. Hindi na kailangan pang matulog, binuksan ni Su Qingzu ang isang pahina at sinabi. Nagtaka si Fan, bakit ka naka-glasses? Kung gagawin mo.
NT have glasses, I just think that reading will make you feel better kapag nagsusuot ka ng salamin. Itinaas ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at naglagay ng spectacle frame, well, maganda ako sa salamin. Ito ba? Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, medyo parang nerd sa mga babaeng estudyante sa kolehiyo. Napabuga ng labi ang babae sa galit at bumantong hininga, kaya nga, napakabata ko pa rin. Bata ka na, ngumiti si Ye Fan at umiling, pakiramdam na si Su Qingzhou ay parang kapareho ng kanyang sarili, dahil marami siyang karanasan. Higit pa, palaging isipin ng kanilang sariling edad ay medyo matanda. Pagkatapos ng maikling ngunit para sa ilan. Hindi malaman na dahilan, pagkatapos humiga sa kama, si Ye Fan ay nakatitig sa baroque crystal lamp sa kwarto, natulala. Pagkaraan ng ilang sandali, si Su Qingzhou sa tabi niya ay isinara ang libro, tinanggal ang kanyang salamin, at tumingin sa lalaki, nagtanong, sabi mo. Kapuputan ba ako ng dibisyon ng militar? Mula sa simula hanggang sa huli, hindi na nagtanong ang babae kung ano ang nangyari sa eskrimador sa kabisera, dahil alam na niya ang resulta. Oo. Hindi na nagulat si Fan, Tianyanman o Shulingshan, dapat silang makipag-usap sa kanya. Nang marinig ang tanong ni Su Qingzhou, nakangiting tumingin sa kanya si Ye Fan, at nagtanong, palaging maraming tao ang ayaw sa iyo, may pakialam ka ba? Su. Tinitigan ni Qingzhou ang lalaking may maningning na mga mata na parang tubig sa taglagas. Maya-maya'y umiling siya sa kalahating ngiti. Siya never cares what others think of her, she only cares about how her loved ones think of her. Wala kang pakialam kung kinamumuhian ka ni Lao Exi sa pagsisiwalat ng kanyang mga sekreto, nag-aalala ka na baka pagsalitaan ka ng mga tao sa paligid ko ng masama at bigyan ako ng opinyon tungkol sa iyo, hindi ba? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay kumikislap, at bigla niyang napagtanto ang isang bagay, alam mo na. Ang impormasyong iyon ay sinaliksik ko ng matagal na ang nakalipas. Ang asawa mo, hindi ako kasing bait mo, pero hindi ako tanga. Pinag-isipan ko. Inabot ni Ye Fan at kinurot ang mukha ng babae. Kung gayon hindi mo iniisip na ako ay isang skimang. Itinikom ni Su Qingzhou ang kanyang bibig sa oras, pakiramdam niya ay napakatanga niya para pag-alitan ang sarili, gayon paman, naiintindihan ng lalaki ang ibig niyang sabihin. Oo. Tumango si Fan nang hindi tumatanggi, oo. Nagmamadali si Su Qingzhou, kumunat ang kanyang mga kilay, nagpapakita ng bahagyang hinaing. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling ngumiti si Ye Fan, pero gusto ko si Su Qingzhou ng ganito. Si Su Qingzhou ay natigilan, nalilito sa lalaki. Oo. Binuksan ni Fan ang kanyang mga braso at niyakap ang babae sa kanyang mga bisig, hinayaan itong humiga sa ibabaw niya. Asawa, magiliw na nagsalita si Ye Fan sa tainga ng babae, tandaan, kahit ang aking mga kapatid, kaibigan, kamag-anak, at buong mundo ay ayaw sa iyong estilo, ayaw sa iyo. The way you are. Pero, I will always like you. Kasi, alam ko para sa akin, lahat ng ginagawa mo ay para sa akin, para sa aming maliit na pamilya. Maaari kang maging isang demonyo para sa mga ito, kahit na. Ano, bahagyang nanginig ang katawan ni Su Qingzhou, dahan-daang lumalambot nang bumaba siya, ang kanyang mga mata ay medyo basa, at ang gilid ng kanyang bibig ay ngumiti na may tunog na, ham. Napabuntong hininga si Ye Fan sa kanyang puso, marahil ay walang sinuman sa mundong ito ang mas nakakaunawa sa karakter ni Su Qingzhou kaysa sa kanya. Kung bibigyan mo si Su Qingzhou ng multiple choice na tanong, kung maaari lang niyang piliin na iligtas ang kanyang sarili, o iligtas ang mga tao sa mundo, ang babaeng ito ay baliw na pipiliin na iligtas si Ye Fan ng mag-isa. Ito. Punto, kung ito ay ibang tao, o si Ye Fan mismo, imposibleng gawin ito. Tama. Para sa iba, si Su Qingzhou ay maaaring isang demonyo, ngunit para kay Ye Fan, si Su Qingzhou ay isang babaeng laging mapagkakatiwalaan. Sa katunayan, sa kasong ito, ganap na hindi mailalabas ni Su Qingzhou ang impormasyon ng mga pagsisiyasat na ito. Dahil si Ye Fan mismo ang hihingi sa mga babae na tumulong sa investigasyon. Sa kasong ito, hindi kailangang mag-alala si Su Qingzhou na mapaghihinalaan, kung sinusubaybayan niya ang may hawak ng espada, at kung may mga opinyon sa kanya si Exi Lin Yuan at iba pang taong inferno, at iba pa. Gayunpaman, si Su Qingzhou ay nagmamadaling nagkusa na kunin ang ebidensya, nanganganib na kamuhian ng iba, at nanganganib na hindi masiyahan ni Ye Fan. Isa lang ang dahilan. Sa kanyang puso, ang mga interes ni Ye Fan ay isinasaalang-alang ito ay dapat na mas mahalaga kaysa sa kanyang sarili. Kahit na hindi aksidente ni Zhou Xinjiang sa pagkakataong ito ang nagdulot ng sunod-sunod na insidente, natatakot ako na mag-isip si Su Qingzhou ng iba pang paraan para hayaan ang may hawak ng espada na tanggapin ang pagwawasto. Ininom ni Su Qingzhou ang reassurance pill na ibinigay ng lalaki, at gumaling ang kanyang mukha. Namula siya, itinaas ang kanyang ulo, at matamis na tumingin kay Ye Fan. Asawa, wala akong pakialam kung ano ang tingin ng ibang tao sa akin, anyway, kung naiintindihan mo ako, magugustuhan mo ako kahit na isa akong psychologically deformed monster. Oo naman di ba? Paano magkakaroon ng napakagandang halimaw? Hinalikan ni Ye Fan ang pink na labi. Well, gumawa ng isang pagkakatulad. Sinabi ni Su Qingzhou, sa totoo lang, normal lang ako sa lahat ng oras,
ngunit hinding-hindi ako papayag na gamitin ka ng sinuman at saktan ka, kahit ang reputasyon mo. Alam ko, nakangiting tumango si Ye Fan. Dahil alam na ninyong lahat, maaari na tayong magpatuloy sa susunod na paksa. Umupo si Su Qingzhou, pinag-krus ang kanyang mga kamay sa harap niya, at tumingin sa lalaki na may mapaglarong tingin. Medyo nanlamig si Fan sa likod niya. Anong topic? Anong problema kay Nayan Rujiao? Unti-unting nanlamig ang mga mata ni Su Qingzhou. Kabanata 1769. 1769. Natigilan si Ye Fan saglit, pagkatapos ay humikab, tumalikod kay Su Qingzhou, at malabong sinabi, ay. Pagod na pagod ako, haggard talaga ako ngayon. Asawa, matutulog muna ako, magandang gabi. Hindi. Agad na sinipa ni Su Qingzhou si Ye Fan, ikaw talaga ang sarili mong ama at anak. Gustong matulog ng mga maliliit kapag nagtatanong sila tungkol sa kanilang takdang aralin. Ang mga malalaki rin. Huwag mong subukang magpakatanga ngayon. Noon. Paano mo siya nakilala, at paano mo ibinalik? Sinabi ni Xiaoyo na hindi pa siya nakakita ng ganoon kagandang babae, sa tingin mo ba? Sabihin mo sa akin. Oo. Saway ni Fan sa loob-loob. Shilanyo, itong maliit na babaeng demonyo, napakalaking bibig, maglakas loob na magsabi ng kahit ano. Sa susunod, kailangan kong bumusina ng husto ang bibig niya. Palakihin ang kanyang bibig. Si Ye Fan ay gumawa ng ilang larawan ng masama. At saka, maganda si Jillian, pero hindi siya mas maganda kay Su Qingzhou, masasabi lang niya na iba ang estilo niya, at kailangan niyang masaktan ang ibang babae. Tapos na ba? Hindi alam ni Ye Fan kung paano ito ipapaliwanag, kaya kailangan niyang magpatuloy na magpanggap na patay na. Nakita ni Su Qingzhou na ang patay na baboy ng lalaki ay hindi natatakot na mapaso ng kumukulong tubig, kaya't kinagat niya ang kanyang mga pilak ng ngipin at nagplanong magkaroon ng lamig ng yelo. Don't tell me. Okay. Papatulog na kita. Ang babae ay direktang nag-activate ng kanyang tunay na essence, ang kanyang mga mata ay kumislap ng asul na liwanag, at isang butot-chilling power ng Xuanming Eyes ay kumalat mula sa kanyang mga kamay sa isang iglap. Diyos ko. Oo. Nanginginig ang Fan, at nalaman na ang malaking kama sa ilalim niya ay naging malaking bloke ng yelo. May mga nagyayelong ice crystal sa buong silid. Sa loob ng ilang panahon, ang buong mainit na silid tulugan ay naging isang napakababang temperatura na malamig na imbakan. Oo. Hindi alam ni Fan kung tatawa o iiyak, at umupo, sabi ko. Hindi mo talaga maaaring maging asawa ang mga ordinaryong tao. Alam ng Diyos kung kailan sila magyayelo hanggang mamatay. Hindi ka ba inaantok? Nagtanong si Su Qingzhou, magsalita ka. Ano ang problema niya? Napabuntong hininga si Ye Fan, napakalaki ng bibig ni Shilanyo, bakit hindi mo na lang siya tanungin? Gusto kong makinig sa iyo. Hindi ko itatanong sa kanya ang lahat tungkol dito, sayang. Su Qingzhou na inis na kalsada. Hindi, Mrs., tinanong mo ito, hindi ka ba nakaramdam ng hindi komportable na pakikinig dito? Bakit? Anyway, si Jillian ang inilabas ko, kaya hindi ko na siya maibabalik, di ba? Sabi ni Ye Fan na may mapait na ngiti. Mahirap man o hindi is my business, I have to know what kind of person she is, bakit mo siya inilabas? Sa pamamagitan lamang ng pag-alam sa ilalim ng linya malalaman ko kung paano siya trituhin. Sabi ni Su Qingzhou, yeah. Hindi napigilan ni Fan ang matawa at sinabing, nag-iisip ka ba kung paano siya pakikisamahan? Ang asawa ko ang napaka-generous. Hindi kasi kita makontrol eh. Ngayon hindi na kita matatalo, at isang araw matatalo kita, at itataboy ko ang lahat ng iba pang babae. Ang lakas ng loob mong lumabas at manggulo, tingnan mo kung hindi kita aayusin. Galit na sabi ni Su Qingzhou. Saglit na natawa si Ye Fan, ikaw. Nagbibiro ka. Joke ba, wala ka bang clue? Ngumisi si Su Qingzhou, narinig mo na ba ang tungkol sa pinakamalasan na babae? Si Ye Fan ay hindi nakaimik, ngunit si Su Qingzhou ay may ganitong uri ng pag-iisip, at hindi siya gaanong nag-isip. Kung tutuusin, nasa ibang posisyon siya. Sino ba naman ang ayaw magmonopoliya ng manliligaw? Su. Itaboy, lang ni Qingzhou, ngunit hindi sinabing pumatay ng ibang babae, itinuring itong mabait. Buti na lang. Naramdaman ni Ye Fan na bagamat mabilis na umunlad si Su Qingzhou, imposible pa rin para sa kanya na malampasan ang kanyang sarili. Hey, okay? Kailangan mong makinig, pagkatapos ay lumabas sa balkonahe at sabihin, ito ay parang refrigerator, hindi isang lugar upang makipag-usap. Si Ye Fan ay hindi pa rin natatakot sa lamig. Nagsuot siya ng malaking pantalon at pumunta sa balcony kasama ang babae. Pagkatapos magsindi ng sigarilyo, dahan-dahan siyang nagsimulang magsalita tungkol sa mga serye ng mga bagay na nagsimula nang makilala niya si Nayan Rujiao. Bagamat ang ilang Su Qingzhou ay lumaki mula sa Xilan. Alam ito ni Yuko, ngunit sa pakikinig sa paglalarawan ni Ye Fan, ito ay natural na mas maingat at totoo. Kailan? Nang marinig niya na si Ye Fan ay nagpanggap na si Leng Xingchen at nilinlang si Nayan Rujiao sa kagalakan, hindi napigilan ni Su Qingzhou ang paghamak sandali, na sana ay matalo niya ang lalaki. Nang marinig niya na alam ni Nayan Rujiao na ang kanyang asawa ay maaaring peke, ngunit nag-aatubili siyang harapin ang katotohanan, muling nagpakita ng awa ang mga mata ni Su Qingzhou. Pero,
Dahil alam niyang binabantayan ni Nayen Rujao ang espiritu ng kanyang namatay na asawa, ginawan din siya ng gulo ni Han yung tao, at iniligtas ni Ye Fan. Hindi niya alam kung paano magbabayad, kaya pinili niyang kunin si Yan Luokao para magpas siya sa kanyang kapalaran. Si Su Qingzhou ay nagpakita ng gulat na ekspresyon. Dahil nag-iisa sa loob ng mahigit 100 taon, at tapat pa rin sa isang walang malasakit at duwag na asawa, ilang babae sa mundo ang makakagawa nito. Siya ay isang babae, at mas naiintindihan niya ang nararamdaman ni Nayen Rujao. Kung hindi dahil sa babaeng ito na gustong tanggalin ang damdamin ng kanyang asawa, nadama ni Su Qingzhou na siya ay isang perpektong kakaibang babae, na nagpahiya sa kanya, ang bagay, yun lang, Mrs., pasensya na sa iyo, pero hindi ko talaga kayang tuparin si Jillian. Siya. Sapat na ang pagpapahirap, wala siyang ginawang mali, hindi niya dapat pagdusahan ang kapalarang iyon, taos-puso at taos-puso si Ye Fan Yu. Pinunasan ni Su Qingzhou ang kislap sa gilid ng kanyang mga mata, at mahinang sinabi, bakit sa tingin ko ay hindi ka karapat-dapat para sa kanya? Yeah. Natigilan si Fan, pagkatapos ay ngumiti ng maluwag, at natawa sa sarili, talaga. Baka hindi. Alam mo kung gaano ako kasama. Biglang muling binago ni Su Qingzhou ang kanyang mga salita, at sinabing nakakunot ang noo, ngunit galit pa rin ako. Bakit mo pinagdadaanan ang mga espesyal at romantikong bagay na ito kasama siya? Saang lungsod ka nakikipag-date sa kanya? Bumili. Gaano na ba katagal simula nang isama mo ako sa isang date? Naiinis ako sa'yo. Nagmamadaling ngumiti si Ye Fan at sinabing, naku, tayong dalawa, lahat ng ito ay maliliit na problema, hindi ka rin ba abala? Ihahatid kita sa labas para maglaro sa madaling araw, okay? Maaari kang pumunta sa Ancient Immortal Spirit World upang maglaro, gayon paman, ikaw ang may huling say. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagsuyo, sa wakas ay natahimik ang kaguluhan ng pamilya. Sa madaling araw maliit. Ang bata ay napaka-makakalimutin, at sinabi niya na hindi niya gusto ang kanyang ama noong nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito nakita si Ye Fan, si Tuan Chun ay muling natuwa. Oo. Kumaway si Fan sa kanyang anak na babae sa gate ng kindergarten, tumalikod at umuwi, iniisip si Exi Lin Yuan, kaya tinawagan niya si Shu Lingshan. Shan, anong nangyayari kay Lao Exi? Huwag kayong mag-alala, pabaya lang ang military advisor, pero wala siyang ginawang labag sa batas at disiplina. Nasuri na niya ang kaso ayon sa mga patakaran ng kaso, at ang pinakamalaking parusa ay dismissal. Kung siya ay tinanggal, hindi na kailangang parusahan siya. Siya. Umalis ng kabisera kaninang umaga, o maaari mo siyang kontaken, hindi ko alam kung saan siya nagpunta, nakangiting sabi ni Shu Lingshan. Pagkatapos marinig ito, hindi napigilan ni Fan ang makahinga ng maluwag. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Kung si Exi Lin Yuan ay nagkasala ng ilang mga krimen, talagang hindi niya ito gustong ipapatay, kaya kailangan niyang isipin si Zibaw. Ngayong narinig kong walang problema sa kanya, mas magaan ang pakiramdam ko. Oo. Hindi nagatubili si Fan, at tinawagan si Exi Lin Yuan. Hindi. Matagal bago kunin ni Exi Lin Yuan ang telepono at nakangiting sinabi, Boss, naipaliwanag ko na talaga ang lahat, hayaan mo lang ako. Oo. Hindi napigilan ni Fan ang matawa, stop talking, narinig kong sinabi ni Shanshan, pinagtatawanan mo ba ako? How dare I, after all, I'm sorry for you. Hindi, pumunta ako sa Huahay para humingi ng tawad sa iyo. Nasa Huahay ka ba? Nasaan ka? Nagtatakang tanong ni Ye Fan. Nagugutom ako, kumakain ako ng soup dumpling sa breakfast shop. Gusto mo bang subukan ang ilan? Ayos ang soup dumpling sa restaurant na ito. Si Exi Lin Yuan ay gumawa din ng pagsisid na tunog doon, na parang sinalo ng mainit na sabaw. Oo. Napangiti si Fan, ipadala sa akin ang mga coordinate, at pupunta ako kaagad. Kabanata 1770. Kasunod ng mga coordinate, tumakbo si Ye Fan sa tindahan ng almusal kung saan kumakain si Exi Lin Yuan ng mga soup buns. Si Exi Lin Yuan, na nakasuot ng siyang Ye Fan na paparating, si Exi. Ngumiti si Lin Yuan at sumenyas, pagkatapos ay sumigaw, Boss, 2 pang basket ng sopas dumplings. Umupo si Ye Fan sa katapat na upuan, kinuha ang isang pares ng esterilisadong chopstick, at kumagat. How about it, okay naman ang lasa? Umaasang tanong ni Exi Lin Yuan. Oo. Napangiti si Fan, di ba puro sopas dumplings lang ang laman, ganyan ang lasa. Talaga, natikman ko ito ng napakasarap. Bamulong si Exi Lin Yuan, pagkatapos ay umiling ng may ngiti, siguro dahil sa pagbabago ng mood, sa tingin ko lahat ay masarap. Ilang araw na ang nakalipas, kumain ako ng anumang masasarap na pagkain mula sa mga bundok at dagat. Pagkaing walang lasa. Oo. Kinusot ni Fan ang kanyang mga mata, hinintay na dalhin ng amo ang 2 hola ng buns, at habang kumakain, nagtanong siya, Kuya Exi. Ano ang iniisip mo, ngayon tayong 2 lang, kung mayroon kang sasabihin, maaari mong sabihin ng diretsyo. Exi. Dinampot ni Lin Yuan ang tasa ng tsaa, humigop ng light barley tea, at sinabing, Boss, sa katunayan, hindi ganoon kakomplikado ang bagay na ito. Ikaw.
Maaaring nagtataka kung bakit hindi ko pinigilan ang masasamang pag-uugali na iyon, at hindi ko sinabi sa iyo sa oras. Makipag-ugnayan. Sa totoo lang, ito ay katawa-tawa, hindi ko namamalayan na naramdaman ko na kaya kong hawakan ito ng maayos, at maaari kong gawin silang lahat na magtagpo. Ito ay tumatagal ng ilang oras. Masyado kang kumpiyansa, lalawak lamang ang mga hangarin ng mga tao, libu-libong milya ang layo. Ang pilapil ay gumuho sa pugad ng langgam, sa paglaon ay haharapin, mas mahirap itong bumalik. Sabi ni Yefan na nakakunot ang noo. Exi. Mapait na ngumiti si Lin Yuan at sinabing, oo, saglit akong nagtiwala, sa puntong ito, naging matino ako kagabi. Pagkatapos ng isang pause, sinabi ni Exi Lin Yuan na may kaunting emosyon sa kanyang mga mata, boss, alam mo, ako ang illegitimate child ng Exi family, at hindi ako pinapansin mula pa noong bata ako. Gaano man ako kagaling sa aking pag-aaral at kung gaano ako kahirap mag-practice ng martial arts, ang aking ama at ang iba pa ay hindi ako bibigyan ng pangalawang tingin noon. Kung ayaw kong baguhin ito, mabubuhay lamang ako sa anino ng mga direktang inapo ng pamilya Exi sa natitirang bahagi ng aking buhay, habang binubuli at hindi ko kayang iangat ang aking ulo. Nang maglaon, gusto kong patunayan ang aking sarili, kaya umalis ako sa Xia Kingdom, pumunta sa ibang bansa, at pumasok sa mga lumang pinuno. Nakilala kita. Akala ko noong una ay isa kang alagad ng Black Emperor, at dapat ay may marangal kang pinanggalingan, ngunit mula sa bibig ng iba, nalaman ko ang tungkol sa karanasan mo noong bata pa ako, at naging labis akong kahanga-hanga sa iyo. Ang iyong pagkabata ay mas miserable kaysa sa akin. Binigyan ako ng Diyos ng isang masamang card, ngunit hindi ito binibilang bilang isang card para sa iyo. Imposibleng maglaro. Kaya, na lumaki at naging numero unong pumatay sa mga matatanda sa ganoong sitwasyon kung saan halos imposibleng mabuhay. Kahit na mas bata ka sa akin, labis akong humanga sa iyo. Ano ba? Kahanga-hanga, napipilitan ng buhay, palaging may mabubuhay, ngunit maswerte ako. Uminom si Yefan ng tsaa at sinabi. Oo, ito ay para sa kaligtasan, ngunit nakaligtas ka, ang iba ay namatay, ito ay kung saan naiiba ka sa iba, ang swerte ay bahagi rin ng iyong lakas, Exi. Ipinagpatuloy ni Lin Yuan, mula noon, unti-unti na tayong nagkakilala, lumalaban ng sama-sama, at naghahanap ng kalayaan. Nakatayo ako sa likod mo, kapag ikaw aking tagapayo. Hanggang sa matapos ang jihad, bumalik ako sa Xia Kingdom. Pinahahalagahan ng militar ang aking karanasan sa ibang bansa at ginawa akong tagapayo ng Dragon Soul. Boss, maaaring hindi mo napansin, simula noong nagdebo ako sa Old Ones sa simula, ako ay gumaganap ng isang auxiliary role, nakatayo sa likod mo, at hindi pa ako naging commander. Hindi napigilan ni Yefan ang pagkunot ng noo nang marinig niya ito, sisihin mo ako, nang hatiin mo ang pamamahala ng inferno. Ibinigay si Bahamut, Buffalo, at ang si Demon sa iba pang mga kapatid. Ngunit sa sandaling iyon, oras na sinabi mo sa akin na plano mong bumalik sa Xia, kaya wala akong masyadong ginawa. No, boss, don't get me wrong. Ang panday, ang palpak na multo at ang pusit ay talagang mas bagay na pangasiwaan mo kaysa sa akin. Mas makapangyarihan ang ugali nila, at ang sinaunang martial arts ko ay mas malala pa kaysa sa kanila. Hindi ko makumbinsi ang publiko. Napangiti si Exi Lin Yuan na nahihiya, gusto ko lang sabihin. Matapos ang pagbuo ng Escrimador, sa unang pagkakataon, naging master ako na may malaking kapangyarihan. Napagtanto ko na ang epekto ng kapangyarihang ito ay talagang nagpaparamdam sa akin na lumipad sa langit araw-araw. Nakita ni Yefan na may bakas ng pananibik sa mga mata ni Exi Lin Yuan, ngunit may bakas din ng takot. Boss, ang iyong kaharian ay masyadong mataas, at ang iyong posisyon ay masyadong mataas. Para sa iyo, ang kapangyarihan ng mundo ay maaaring matagal ng walang kabuluhan. Ikaw, maaaring hindi maintindihan na ang isang medyo ordinaryong sinaunang mandirigma na tulad ko, biglang pagkatapos maging Commander-in-Chief ng Escrimador, ang pakiramdam. Swordsman, ang tagapagsalita ng Diyos ng Espada, ang tagapagpatupad ng batas, sino ang hindi matatakot? Sino ba naman ang ayaw mag-please, compliment? Ang bawat kilos ko, bawat salita at gawa, ay walang katapusang pinalalaki, ang dati kong pasasalamat, sa isang iglap, nagbago ako mula sa pagiging isang military advisor tungo sa pagiging nasa ilalim ng isang tao at higit sa 10,000 tao. Exi. Huminga ng mahabang hininga si Lin Yuan, mataimtim ang kanyang mga mata, boss. Ang pagpapasigla na may dudulot ng kapangyarihan sa mga lalaki, talagang ano ang mas kaakit-akit kaysa sa alak, kagandahan, pera. Yeah. Natahimik si Fan, narinig niya ito, at sa wakas na unawaan ang sanhi at bunga. Naliligaw ako, nagsimula akong magkaroon ng sarili kong ganap na autoridad, hayaan ng mas maraming tao na sumunod sa akin at nais na makakuha ng higit na kapangyarihan at katayuan. Kaya, nang mapansin ko ang ilan sa mga sumusunod na tao ay may mga palatandaan ng mga problema sa estilo, nagsimula akong mag-alinlangan, dapat ko bang patayin sila ng direkta? Nakahanap pa rin ako ng paraan para gabayan, dahan-dahan, at hawakan ng mabuti. Ako. Natatakot ako masyado akong balisa.
Kung maghuhukay ako ng masyadong maraming problema, ako ang may kasalanan, o ang mga tao sa ibaba ay hindi na handang suportahan ako dahil wala silang kumita, sabi. Nakakatawa, ang mga tanong na ito, kapag iniisip ko ngayon, ay sadyang katangahan. Ngunit sa oras na iyon, ang aking isip ay napakagulo. Tiningnan ni Exi Lim Yuan si Ye Fan na may pabago-bago ng buhay at sinabing, Boss, buti na lang nagising mo ako sa oras, natakot talaga ako, kung hindi mo pansinin, hawakan mo ito ng maluwag. Darating ba ang araw na ako ay magiging mayabang na gagawa ako ng isang bagay na hindi na mababawi, at hindi ko na mauulit, kapatid, Ye. Tumingin si Fan saglit kay Exi Lim Yuan na may komplikadong mga mata, at ngumisi, say forget it, sinusubukan mo pa bang magrebelde? Haha, hindi rin napigilan ni Exi Lim Yuan na matawa, at bamantong hininga, puso ng mga tao, puso ng mga tao. Ang aking matanda, isang kasabihan na madalas niyang sinasabi ay hindi ka matututong maging isang tao kung mabubuhay ka sa buong buhay mo, at ito ay totoo. Walang kamalay-malay na kumain si Ye Fan ng 2 hola ng sopas dumplings, inilapag ang kanyang chopsticks, at nagtanong, ano ang susunod mong gagawin? Gusto mo bang ayusin ang isa pang trabaho ng sa ilalim ng isang tao, higit sa 10,000? Huwag. Huwag. Si Exi Lim Yuan ay tumawa at nagsabi, ako ay isang baliw ni Chu, si Feng Ge ay tinatawanan si Confucius. Ang ganoong uri ng upuan ay hindi angkop para sa akin. Boss. Pagkatapos kumain itong masarap na sopas dumpling, nalaman ko na mas bagay pala sa akin ang maging dog-headed military advisor mo behind the scenes, tulungan kang mag-alaga ng mga bulaklak at ibon sa Purgatory Island, kung hindi, mahihirapan akong matulog sa gabi. Ito ay walang lasa. Okay, then go wherever you fall in love with yourself. Dapat ka ring maghanap ng asawa at magkaroon ng anak, sabi ni Ye Fan kasama. Isang ngiti. Pumalakpak si Exi Lim Yuan, magandang ideya, nasubukan ko na. Ang lasa ng Jiangshan, oras na para tikman ang lasa ng beauty, ang. Nag-usap sandali ang dalawa, at binalak din ni Exi Lim Yuan na bumangon at pumunta sa ibang bansa para maglaro. Sa pagkakataong ito ay dumating siya sa Huahai, ipinaliwanag din niya ang ilang bagay ng malinaw, magpaalam kay Ye Fan. Naglalakad sa gilid ng kalsada sa labas ng tindahan, sinabi ni Exi Lim Yuan na may malalim na ekspresyon, pagkatapos ng insidenteng ito, mayroon akong malalim na pangunawa. Malaki, ang taas ay napakalamig. Dapat mo rin itong pahalagahan, tandaan na bumalik paminsan-minsan at tingnan ang nakaraan. Sandaling nanigas ang mga mata ni Ye Fan, at sa kanyang isipan, lumabas ang refleksyon na nakita niya sa lawa, at hindi niya maiwasang mag-isip. Boss, alis na ako. Tinapik ni Exi Lim Yuan si Ye Fan sa balikat. Si Ye Fan ay bumalik sa kanyang katinuan at tinapik ang braso ng isa ng nakangiti, good luck, Murphy. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates click on the notification bell.